R Silent Channel. Please don't skip the ads. Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. At paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2461 tiyak na mamamatay siya. Hindi mabilang na mga elemento ng metal ang nahulog sa lupa, tulad ng pagbuhos ng ulan. Dala ni Yefan ang Dragon Blood Armor at ang Sword Gang, ngunit ang lumalakas na bagyong metal ay nagpahirap pa rin sa kanya sa paglalakad. Iron Spear Forest. Ikan-away ni Ai Luoman ang kanyang kamay at nakita na ang metal sa lupa ay mabilis na naging hindi mabilang na mga spike at bumangon mula sa lupa. Kasabay nito, ang mga metal na globo sa kalangitan ay naging hindi mabilang na lumilipad na mga tinik, na ginagawang hindi maiiwasan si Yefan. Mapipilitan lamang na iwagayway ni Yefan ang itim na higanting espada sa kanyang kamay upang hatiin ang isang malaking halaga ng metal, ngunit marami pa ring mga saksak sa kanyang katawan sa isang iglap. Sa libu-libong toneladang elemento ng metal na lumilitaw sa larangan ng digmaan, si Yefan ay ganap na napapalibutan ng metal. Ang grupo ng mga cultivator na nanunood mula sa malayo ay halos hindi makita si Yefan. Malamig na sumangot si Ai Luoman, Iron Frenzy. Ang metal ay unti-unting naging likidong estado sa kalagitnaan ng hangin, na nag-uugnay sa isang malaking bilang ng mga likidong metal na ilog tulad ng isang karagatan ng mercury. Kaagad na sumunod, ang likidong metal ay parang rumaragas ang ilog, marahas na umaagos patungo kay Yefan. Hindi lang ikaw ang nakakaalam ng liquid sword intent, liquid metal ng matandang lalaki, masarap ang lasa mo. Ang boses ni Ai Luoman ay unti-unting lumabo, dahil ang likidong metal sa paligid ni Yefan ay nakaharang na sa tunog ng labas ng mundo. Sa buong kalangitan, lahat ay pilak-abo. Ang ilog ay umaalo na parang agos ng bundok, at ang tubig ng Milky Way ay bumubuhos. Ang mga metal na ito ay napapaligiran, na parabang direktang ikukulong siya at gawing metal sculpture. Ang lalong ikinainis ni Yefan ay ang mga likidong metal na ito ay mayroon ding malakas na electromagnetism. Mula sa malayo, ito ay parang isang sobrang likidong metal na bola na may diameter na ilang daang metro, na direktang nilamon si Yefan. Hindi lamang iyon, mga pagsabog ng kidlat, umuungal ang magnetic storm. Ang mga batas ng kaguluhan at mga ari-arian ng metal ay nagamit ng sukdulan. Ang kabutihan ay parang tubig. Muling inilabas ni Yefan ang liquid sword intent, at ang lumalakas na sword intent ay bumalot kay Yefan. Boom! Ang likidong metal at ang layunin ng likidong espada ay nagbanggaan, at ang dalawa ay tumangging sumuko sa isa't isa, patuloy na nagsisipasok sa isa't isa. Gayunpaman, ang metal electromagnet na minamaneho ni Ai Luoman ay nagsimulang lumapit kay Yefan sa pamamagitan ng sword intent. Ang lumalakas na electromagnetic waves, tulad ng hindi mabilang na electric snake, ay mabangis na bumabarena sa katawan ni Yefan. Kasabay nito, muling binago ni Ai Luoman ang kanyang kilos, at isang malaking bilang ng mga solidong metal na matutulis na talim ang lumitaw sa likidong metal, na tumutusok patungo sa layunin ng likidong espada ni Yefan. Kahit na ang kabutihan ng tubig ay maaaring mabawi ang bahagi nito, ang solidong metal ay mas mahusay pagkatapos ng lahat, at ito ay tumagos sa likidong protection na layer. Magagamit lamang ni Yefan ang itim na higanting espada upang patuloy na maglaslas, masira ang matatalim na talim na ito na sumusugod mula sa lahat ng direksyon. Mabahong bata, tingnan mo kung gaano kakatagal mananatili sa pagong na ito na may kulot na ulo. Hinawakan ni Ai Luoman ang tagumpay, mahinahon at madaling manipulahin sa armor. Nakita na ng mga cultivator sa lungsod ang tensyon ng kanilang puso, bagaman patay na si Yefan, wala itong kinalaman sa kanila. Ngunit ang pagkakita lamang ng gayong metal na mahika ay nakaramdam na sila ng hininga. Hindi maisip na kayang magtiis si Yefan ng ganoon katagal sa ganitong malupit na kapaligiran. Naramdaman ni Yefan na ang kanyang katawan ay patuloy na napapaso at naparalisa ng electromagnetism. Kung siya ay nagpatuloy ng ganito, ang kanyang mga galaw ay magiging matamlay, nakatumbas ng isang mabagal na kamatayan. Gayunpaman, walang pagkabalisa sa kanyang utak, naghihintay siya ng isang puwang kung saan maaari siyang gumawa ng mga galaw. Inaalala ang pakikipag-away kay Ai Luoman ngayon, alam ni Yefan na siya ay nasa ganitong estado. Kahit na gumamit siya ng pinakamasabog na Don Chenxing, mahirap sirain ang depensa ng kalaban sa isang suntok. Kaya, kailangan mong magbago ng isip. Pagkatapos maglaslas ng isang piraso ng bakal na spike gamit ang isang espada, nakaramdam ng kaunting puwang si Yefan. Ngayon na, si Yefan ay gumawa ng isang mapagpasyang hakbang, ang gininto ang apoy sa kanyang mga mata ay tumaas, at ang kanyang espiritual na katawan ay pinakilos. Sa estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign, tila may mga layer ng multo ng mga sword god na lumilitaw kay Yefan. Lumingon si Yefan para hawakan ang espada sa magkabilang kamay, at nilaslas sa direksyon ni Ai Luoman. Isang dambuhalang lightsaber na may aura na parang bahaghari ang dumaan sa likidong sword intent, lumubog sa likidong metal, at nahati sa bangin. Nayanig ang dambuhalang bowl ang metal. Ang buong likidong ibabaw ng metal ay nagdulot ng malalaking alon. Gayunpaman, ang layunin ng espada ay hindi pa rin inilabas sa metal na globo. Nagpakita ng paghamak si Ai Luoman, walang silbi, ikaw. Dati. Tapos na siyang magsalita, bigla niyang na-realize na may mali.
Kasabay ng pag-alis ng espada ni Ye Fan, muling lumitaw ang isang serye ng mga multo ng Sword God, at pagkatapos ay nagsimulang indayog ang isang malaking lightsaber sa parehong direksyon. Sword God's body, 13 magkakasunod na hiwa. Boom boom boom. Sa isang iglap, diretsyong nilaslas ng 3 lightsabers ang likidong metal na higanting bola. Boom boom boom. Pagkatapos noon, ang malaking liwanag ng espada ay tumaas sa layo na higit sa 100 metro, na direktang hamampos sa itim na bakal na higanting kalasag sa harap ni Ai Luoman. Matapos tamaan ng 3 magkasunod na lightsaber sa parehong posisyon sa higanting kalasag, diretso itong nabasag. Ngunit ang offensive ng Ye Fan Sword God's body ay hindi pa tapos. Kaagad pagkatapos noon, 7 gintong higanting espada ang pumailang lang sa kalangitan, halos sabay-sabay na humahampas kay Ai Luoman. Bang! Gitling! Pagkatapos ng 13 sunod-sunod na laslas, nabasag ang steel armor ni Ai Luoman. Sa unang pagkakataong napansin ni Ai Luoman na may mali, nagmamadali siyang umiwas, ngunit nabigla pa rin siya sa shockwave ng sword intent, kaya samuka siya ng dugo at bumagsak sa lupa. Kung tutuusin, kung walang proteksyon ng steel armor, kahit gaano pa kalakas ang matipuno niyang katawan, isa rin siyang salamangkero. Ang isang salamangkero, nang walang anumang mga hakbang sa pagtatanggol, kahit na ang shockwave ng sword intent ay sapat na para makainom siya ng isang palayok. Nagkaroon ng mga pagsambulat sa City of Innocence, at isang grupo ng mga tao ang natulala, puno ng hindi kapanipaniwala. Paano ito posible? Anong nakita ko? Siya! Paano niya nagawa? Malinaw na walang nakakaintindi kung bakit nagawang putulin ni Ye Fan ang 13 tulad ng mataas na kalidad na vertical cut ng sunod-sunod. Sapagkat, nang walang suporta ng espiritual na katawan, makatuwirang sabihin na ang pag-asa sa mga kasanayan ay magbabawas ng husto sa kapangyarihan ng mga susunod na pag-atake. Ngunit ang pag-atake ni Ye Fan ay tila nagpapanatili ng isang mataas na antas mula simula hanggang katapusan, na parang 13 Ye Fan ang sabay na humahawak ng mga espada. Ayon sa sentido komun, walang sino man ang makapaniwala na ang isang tao ay may higit sa isang espiritong katawan sa kanyang katawan. Kumunot ang noo ni Shu Lantang, nakatingin sa mga mata ni Ye Fan na may pahiwatig ng kulay. Ibinuka ni Liu Qinghao ang kanyang bibig at nagkaroon ng masalimuot na kalooban. Kung mas malakas si Ye Fan, mas walang kwenta at nalulungkot siya. Ang likidong metal, ang purgatorio ng bakal, ay gumuho. Lumapag si Ye Fan sa harap ni Ai Luoman. Bagamat napuno siya ng dugo, hindi naman siya malubhang nasugatan. Nakatingin kay Ai Luoman na puno ng takot at pagtataka, ang mukha ni Ye Fan ay parang isang kalmadong lawa. Nakasuot ng baluti at may hawak na kalasag, sino ang sinasabi mong lumiliit na pagong? Retorikang tanong ni Ye Fan. Napalunok si Ai Luoman sa kanyang lalamunan, pakiramdam niya ay hindi na gumagana ang kanyang utak, dahil nalaman niyang tila wala siyang magic para labanan ang perverted combo cut ngayon lang. Ang isang tayback ay hindi sapat, pagkatapos ay 2 tayback, 2 tayback ay hindi sapat, 3 tayback. Sa ganoong uri ng kapangyarihan ngayon pa lang, nakakapag-swing ako ng 13 espada sa isang iglap. Paano ito, gusto mo bang subukan muli? Magagamit ko ang ganitong uri ng sword move ng daan-daang beses. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Medyo nanginginig ang hininga ni Ai Luoman, bakit hindi mo ako ituloy? Gusto mo bang makita ang matanda na humingi ng awa? Nabuhay ka ng libu-libong taon ng walang kabuluhan, hindi mo ba naiintindihan? Madaling mamatay, ngunit mahirap mabuhay, mahinang sabi ni Ye Fan. Nagulat ang katawan ni Ai Luoman, at pagkatapos ng isang flash ng pag-iisip ay sumilay sa kanyang mga mata, dahan-dahan siyang bumangon. Sinabi, kahit na manalo ka sa matandang lalaki, mayroon kang spell ng Panginoon ng lungsod sa iyong katawan, at kung lalabanan mo ang Panginoon ng lungsod, tiyak na mamamatay ka. Kabanata 2462 sumulat tungkol sa mga bundok at ilog. Ngayon mo lang sinabi na hindi ka magagapi, sagot ni Ye Fan. Pulang-pula at puti ang mukha ni Ai Luoman, ngunit wala siyang masabi. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at tumingin muli sa Zuanchen Temple. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at nagmamadaling umakyat, ngunit nakita niyang nakaharang sa hangin ang figure ni Qing Yi. Hinawakan ni Shu Lantang ang isang tinta na panulat at malamig na tumingin sa kanya, halatang ayaw niyang bitawan. Napabuntong hininga si Ye Fan, natatakot ka rin na papatayin ka ng Panginoon ng lungsod, kaya kailangan mo akong pigilan. Hindi umimik si Shu Lantang, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ye Fan, na handang kumilos anumang oras. Hindi mo direktang ginawa, ibig sabihin may kaunting pag-aalinlangan ka sa puso mo. Kahit ano pa ang dahilan bakit hindi natin pag-usapan. Sinubukan ni Ye Fan. Lahat ng tao sa City of Innocence ay mukhang kakaiba, at hindi napigilan ni Liu Qinghao na sabihin sa oras na ito, Ye Fan. Stop talking. Shu Lantang can't speak. Ano? Natigilan si Ye Fan, pwede ba siyang pipi? Umiling si Liu Qinghao, ang kanyang nililinang ay ang paraan ng paghinto sa pagsasalita, pag-abandono sa pagbigkas at pagsunod sa teksto, lahat ng mga ekspresyon ay pinaikli sa mga karakter. Sapagkat umaasa lamang siya sa kaligrafya upang ipahayag, upang ang kanyang mga salita ay makapagpahayag ng kanyang kalooban, ang interpretasyon ay matalim, at walang hindi kumpleto.
Hindi siya marunong magsalita, kahit na hindi siya makapag-transmit ng tunog, kaya huwag kang umasa na makikipag-ayos siya sa iyo. Si Efan ang unang nakarinig na may ganoong paraan ng paglilinang. Ang kasanayang Budista ng pagsasara ng dila ay upang mabawasan ang oral karma, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang paghahatid ng boses ay hindi naipasa. Pinayuhan ni Liu Qinghao, pinigilan kanya at hindi siya nagkusa na gumawa ng hakbang, ibig sabihin ay pinahahalagahan niya ang iyong lakas, at natatakot ako na ito ay nakakaawa para sa. Mabibigo ka dito. Huwag pumasok. Bago magalit ang may-ari ng lungsod, tumigil ka. Napangiti si Efan. Senior Liu, huwag mo akong kumbansihin. Ngayon sa Zuanshan Temple, kahit naharangin ako ng buong lungsod, kailangan kong umakyat. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nabuksan na ni Efan ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod ng kanyang likod. Binilisan niya at tinawid ang isang gintong half-moon arc, na nagbabalak na lampasan ang Shulan Pavilion. Nagi. Ang bundok at ilog na panulat ng Shulan Pavilion, na walang tinta, ay biglang nagkaroon ng tinta tulad nito. Matapos magsulat ng isang matahimik at mapayapang ink calligraphy sa hangin, nawala ang lahat. Si Efan ay lumilipad sa hangin, pakiramdam na ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay parang pader ng tingga. Para akong lumilipad sa isang tumpok ng solidong metal, hindi man lang makaakyat. Malamig ang mukha ni Shu Lantang, at may bakas ng displeasure sa kanyang mga mata. Pagbagsak. Isa pang salita ang dahilan kung bakit biglang bumagsak si Efan sa lupa. Sa isang putok, isang malalim na hukay ang nabasag. Si Efan ay tumalon mula sa malaking hukay, hindi na magalang, at tinawag ang mga lumilipad na espada, 10,000 lumilipad na mga espada na naging 8 Stegosaurus. Illusory Heart, 8 Desolate Demon Dragon. Ang pinagsama-sama ng maningning na makulay na sinag ng liwanag ang espiritual na pag-atake ng kaluluwa ng dragon. 8 demonyong dragon ang umungal patungo sa Shulan Pavilion. Magkakalat. Ikanaway ni Shu Lantang ang kanyang panulat, at nakitang nakakalat ang mga dragon sa hangin, at hindi mabilang ang lumilipad na mga espada. Sumimangot si Efan, napakalakas ng mental na lakas ng babaeng ito, at hindi siya naabala ng ilusyon. Sa huling pagsusuri, kabilang pa rin si Shu Lantang sa klase ng mga salamangkero, at hindi dapat maliitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Nasusunog na langit Dragon King Spear. Gumalaw ang puso ni Efan, at ang lumilipad na espada sa buong kalangitan ay muling nag-alab, tumama sa Shulan Pavilion na parang bagzo ng hangin at ulan. Ipinakita ni Shu Lantang ang pang-aalipusta sa kanyang mukha, at matalinong isinulat ang salitang, reverse. Kaagad, pinahihit ng Dragon King Spear ang ulo ng sibat at bumagsak patungo sa kinaroroonan ni Efan. Sa kabutihang palad, na-anticipate na ito ni Efan, at hindi niya inaasahan na magiging epektibo ang hakbang na ito, para lang bumili ng ilang oras. Mabilis siyang kumilos at pumunta sa kabilang side. Ang itim na higanting espada sa kanyang kamay ay nagpalapot ng isang grupo ng nakasisilaw na sword intent brilliance, at ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon ay bumuhos dito. Don Chanxing, Star Dragon Pendant. Tumalikod si Efan at buong lakas niyang ibinato ang higanting espada sa Shulan Pavilion, parang isang gintong galit na dragon na umaakyat sa langit. Sumimangot si Shu Lantang, at mabilis na isinulat ang salitang, reverse. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay walang silbi. Tila ang itim na higanting espada ay hindi kontrolado ng kanyang mga salita. Sa wakas ay nagpakita si Shu Lantang ng bakas ng kaba, at sa pagmamadali, gumuhit lang siya ng bilog sa harap niya. Ang kanyang figure ay lumubog sa bilog at nawala. Sa isang maliit na bahagi lamang ng oras, nalampasan ni Don Chanxing ang kanyang posisyon. Natigilan si Efan saglit, nang makitang lumitaw ang Shulan Pavilion mula sa kabilang panig ng langit, at ito pala ay isang short-distance teleportation. Ang babaeng ito ay hindi lamang nagsusulat, ngunit gumuhit din ng isang portal. Ngunit gayunpaman, nabigla si Shu Lantang kaya namutla ang kanyang mukha. Siya ay nasa panganib ngayon lamang dahil ang kanyang reaksyon ay kalahating matalo. Hoy, ang daya mo! Di ba sabi mo handa ka ng magsulat? Anong silbi ng pagguhit ng bilog? Medyo nanlumo si Efan, napakahirap nito. Walang pakialam si Shu Lantang, malamig ang kanyang mga mata, at masiglang sumulat ng cursive script. Hindi man lang nakita ni Efan kung ano ang salita, at nalaman niyang mali ang sitwasyon sa kanyang katawan. Boom! Nagkaroon ng marahas na pagsabog sa paligid ni Efan, na parang daan-daang toneladang pampasabog ang pinasabog sa tabi niya, at isang ulap ng kabute ang lumitaw sa kalangitan. Kung hindi pinatakbo ni Efan ang Dragon's Blood Armor sa kidlat, ang pagsabog na ito ay mawawalan siya ng mga braso at paa. Ubo-ubo. Si Efan ay gamulong, ang kanyang katawan ay itim, ang kanyang mga damit ay gusot, at ang kanyang mukha ay sunog. Bigla niyang napagtanto na ito ay isang napaka-wild na, paputok, na salita. Hindi ba patay na ito? Ang batang ito ay binugbog ng bakal. Ang bakal ay hindi masyadong matigas. Laking gulat ng isang grupo ng mga magsasaka nang makita nila ito. Ang shockwave ng pagsabog ay nagpasakit sa kanilang mga mukha. Si Efan ay nasa core area, ngunit ito ay isang sugat lamang sa laman, ito ay hindi kapanipaniwala para sa kanila.
Natuwa lang si Yefan na ang pagsabog ng babaeng ito ay hindi ma-trigger mula sa loob ng kanyang katawan, at nalilimitahan pa rin ng isang tiyak na dami ng pagpapadaloy ng enerhiya. Kung hindi, kung isusulat niya ang salitang, pasabog, sesabog siya at mamamatay, kaya ano pa ang dapat ipaglaban? Ngunit ang problema ay, hindi ibig sabihin ni Shu Lantang na huminto. Break! Break! Kasunod ng pagsabog ng dalawang kawit na pininturahan ng bakal na pilak, si Yefan ay sumabog ng husto na walang puwang para sa ganting atake. Mapipilitan lang niyang patakbuhin ang Body Protection Swordgang at ang Dragon Blood Armor para maiwasan ang labis na pinsala hanggat maaari. Sa katunayan, ang sinumang ibang tao sa eksena ay binomba sa pira-piraso. Gayunpaman, hindi ito gagana ng ganito, dapat mong malaman ang prinsipyo ng bundok at ilog na ito, kung hindi, hindi ka makakalaban. Boom! Ang isa pang ulap ng kabute ay lumundag, at si Yefan ay tumalon palabas sa lugar ng pagsabog. Pinipigilan ng sakit ng pagsabog, sa isang mata ni Yefan, ang madilim na apoy ng purgatorio ay natangay. Isang madilim, nagyayelo, malupit at nangingibabaw, ganap na naiibang pamimilit sa layunin ng espada ang lumabas mula sa kanang braso ni Yefan. Ang mga cultivator ng City of Innocence ay nanginig lahat, nakakaramdam ng kasindik-sindik at lamig sa lahat. Nang makita ang maitim na apoy sa purgatorio na biglang binitawan ng kanang braso ni Yefan, tila lumitaw ang matutulis na kuko ng demonyo, handang durugan ang kanilang mga puso anumang oras. Ang mga mata ni Shu Lantang ay stagnant din, ang kanyang braso ay huminto, at ang brush ni Sean ay nanginig. Kabanata 2463 igalang ang matanda at mahalin ang bata. Biglang may naalala si Liu Qinghao, at may mga eksenang nag-flash sa kanyang isipan. Ilang dekada na ang nakalilipas, sa isang malayong planeta, isang lalaki ang gumamit ng itim na tibak na sumisira sa kalangitan at nag-awit ng liwanag ng espada na palm unit sa kalangitan. Noon lang napagtanto ni Liu Qinghao na hindi pa naabot ni Ye Fan Yuan ang kanyang limitasyon. Hindi sinasadya, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, at may kumislap na pag-asa sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, sa isa sa mga demonyong mag-aaral ni Yefan, biglang nagbago ang eksena. Enerhiya. Ang mga mata ay puno ng makulay at walang katapusang enerhiya. Walang ibang dahilan para palayain ni Yefan ang one-armed sword demon. Gusto lang niyang malaman kung paano minamanipula ng Shu Lantang na ito ang mga salita at nagpapakilos ng enerhiya ng napakabilis. Kasabay nito, nais din niyang malaman kung paano gumagana ang mga enerhiya na ito. Bagamat wala siyang intensyon na pumatay noong una, si Buddha ang labis na nadisgrasya matapos bambahin. Ang itim na higanteng espada ay nagpasiklab sa apoy ng purgatorio, at si Yefan ay tumalon sa hangin gamit ang isang paa. Si Shu Lantang, na biglang nag-react, ay nagmamadaling isinulat ang salitang, Nagi. Sobrang solid na naman ang hangin sa lahat ng direksyon. Ngunit sa parehong oras, naunawaan na ni Yefan kung paano pinakilos ang enerhiya sa paligid niya. Bagamat ang pagkakaiba ay nasa pag-unawa at hindi pang-unawa lamang, ngunit dahil sa agwat na ito, hindi na nahaharap si Yefan sa illusory text attack, ngunit may tiyak na target ng pag-atake. Ikanaway ni Yefan ang isang braso, at isang itim na liwanag ng espada ang napunit sa hangin. Tila naglalaslas lang ito sa isang bakanting lugar, ngunit tuluyan itong winasak ang lumiliit na enerhiya. Si Yefan ay parang sirang kawayan, at dumating siya sa Shulan Pavilion sa isang iglap. Harap-harapan, ngumiti ng masama si Yefan, gusto mo bang magsulat ng isa pang salitang paputok? Mabagsik ang mukha ni Shu Lantang, at kukunin na sana niya ang panulat, ngunit nakita niya si Wu Guang na kumikislap sa kanyang harapan. Isang braso ang lumipad palabas. May panulat sa kamay na iyon. Ang madla ay natahimik, at ang mga magsasaka sa buong lungsod ay natulala na. Si Yefan ay mahimalang inalis ang kontrol sa text ni Shu Lantang, at madaling pinutol ang isa sa mga braso ni Shu Lantang. Ibig sabihin, kung papayag si Yefan, maaaring patayin ng espadang ito si Shu Lantang. Natamba si Shu Lantang sa sakit, hinawakan ang bilang braso na mahirap mabawi, ang kanyang mukha ay namutla, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Napakakapangyarihan mo, ngunit sa kasamaang palad. Ako ang nakilala. Ang maitim na apoy ng demonyo sa mga mata ni Yefan ay nawala, at inalis niya ang demonyong espada ng purgatorio. Sa totoo lang, kung wala ang Infernal Sword Demon, maaaring hindi siya ang kalaban ni Shu Lantang. Kakaiba talaga ang paraan ng pagsusulat ng babaeng ito. Ang pagpapatakbo ng enerhiya ay ganap na naiiba mula sa maginoo na pag-atake. Kung wala ang Sword Demon, talagang hindi niya ito makita. Ngunit walang kung sa larangan ng digmaan, ang tibak na demonyo ay ang kanyang kakayahan upang madaig ang kanyang panloob na demonyo at unti-unting makabisado ito. Ito ang kanyang kakayahan. Tahimik na kinuha ni Shu Lantang ang nahulog na bundok at ilog. Kung tungkol sa braso, hindi niya ito kailangan. Kung hindi lang dahil sa sword intent na natitira sa kanyang sugat, mabilis na sana siyang lumaki mula sa nabali niyang braso. Tumingin si Shu Lantang kay Yefan na may mga komplikadong mata, na parang nagtatanong kung bakit hindi niya ito direktang pinatay. Napabuntong hininga si Yefan, pumunta ako sa lungsod ng kawalang kasalanan, hindi para pumatay ng mga tao, kundi para iligtas ang mga tao.
Napakalakas mo, at baka umasa ako sa iyo para sa ilang bagay sa hinaharap. Sumimangot si Shu Lantang, ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Hindi sinasadyang magtanong. Biglang may pumalakpak mula sa taas ng isang building. Okay, okay. Matagal nang hindi nagkita si Little Ye Fan, pero napakalakas pa rin niya. Ipapalakpak ka ng ninuno na ito. Ang malutong at matamis na boses ng batang babae, nakasuot ng maapoy na pulang palda, maliit na bilog na mukha, dalawang pigtails, at mahabang buhok na nakalawit sa baywang. Ang figurang ito ay lumitaw doon nang hindi nalalaman. Hindi na kailangan pang tingnan ni Ye Fan. Nang marinig ang boses na ito, alam na niya kung sino ang darating. Hindi niya alam kung tatawa o iiyak, lumingon siya at bamantong hininga, nandito ka talaga, Xiaoru. Ngumiti si Xiaoru at mabilis na tumalon, natutulog sa hiwalay ang aking ninuno nang makarinig siya ng away sa labas. Ikaw pala ang bata, kailan ka dumating sa Honghuang? Nakita ko si Ye Wuya. Ito ba? Sumimangot si Ye Fan, bakit, nasa Honghuang ang matandang iyon? Ngumisi si Xiaoru, hindi ko alam, hinanap ko ang buong Honghuang at hindi ko siya nakita, at sa wakas ay nakarating ako sa City of Innocence. Ang pananatili ko rito sa lahat ng mga taon na ito ay nasuffocate sa akin hanggang sa mamatay, ngunit wala akong gagawin kapag lumabas ako, kaya naghihintay lang ako dito upang makapasok sa primordial black hole. Natigilan lahat ang mga monghe sa City of Innocence nang makita nila ito. Tagapagtanggol ng silangan, kilala mo ang Diyos ng Taebak. Anong nangyayari, akala ko kikilos na ang Guardian of the East. Ngumiti si Ye Fan, kaya ikaw ang tagapangalaga ng silangan. Ano ang masasabi ko? Kakaiba ang ekspresyon ni Senior Liu ngayon. Hey! Lumipad si Liu Qinghao sa oras na ito at sinabing, maaari mong sabihin sa akin kung paano ito sasabihin. Itong Xiaoru, ang lungsod ng inosente na nauna sa akin, ay dumating pagkalipas ng ilang araw, at hinayaan siya ng may-ari ng lungsod na maging Dongfang. Guard! I have been in the mix for so many years, and I am still a moon messenger, kaya masyadong malaki ang gap. Hanggat ang iyong utak ay nababahala, ito ay mabuti na maaari kang lumipad. Ikan-away ni Xiaoru ang kanyang kamay. Medyo nalungkot si Ye Fan, at pinanagot, Xiaoru, nag-set up ka ng Red Lotus Gate, ngunit tumakas ka ng walang bakas. Alam mo ba na kung hindi ako nakapunta sa oras, na aksidente si Zener at ang iba pa? Isa kang matanda. Nang ipinatong ni Xiaoru ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang at galit na sinabi, magsalita ka ng magalang, ikaw na brat. Kapareho ko ang henerasyon ng lolo mo. Napakarami kong inapo sa aking mga inapo, kaya hayaan mo akong alagaan silang lahat. Ako. Galit ito. Bakit mo tinatawag na brat? Tawagin mo akong senior, hindi ang aking ninuno. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, bata ka, bakit ang dami mong hinihiling? Ang mukha ni Feng Yan ay nasunog sa apoy. Ang isang magulong pressure na mas nakakatakot kaysa sa Shulan Pavilion ay biglang napuno ang lungsod. Malinaw, sa kakayahan ni Xiaoru, walang makahahadlang sa kanya sa paglilinang. Depende na lang kung gusto niyang mag-practice at kung nasa mood siyang mag-practice. Upang mahanap si Ye Wuya, hindi nakakagulat na naranasan niya ang Chaos God punishment ng maaga, at ang Chaos Realm ay sumulong sa lahat ng paraan. Dapat mong malaman na sa panahon niya sa Heavenly Paradise, hindi na siya natalo. Dahil lamang sa nanatili siya ng maikling panahon ay wala siyang gaanong reputasyon. Hoy! Xiaoru! Kakalabanin mo ba talaga si Ye Fan? Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay naging dahilan upang si Liu Qinghao ay hindi nang ahas na lumapit, kaya mabilis siyang umatras, ngunit malakas na pananghinaan siya ng loob. Gusto ng ninunong ito na ipaalam sa batang ito, igalang ang matanda at mahalin ang bata. Sabi ni Ye Fan, alam na alam ko ang tungkol sa pagmamahal sa kabataan. Hindi nararapat na talunin ka. Napakaingay mo. Xiaoru ang gininto ang liwanag ng apoy ng phoenix sa magkabilang mata ay kumislap, at ang kalangitan ay parang isang pagsabog ng supernova. Isang nagliliyab na apoy ng phoenix ang nakasentro sa kanya, pumuputok ng malakas. Nagulat si Ye Fan at nagmura sa kanyang puso, naglalaro talaga ang luoli na ito. Sa kabutihang palad, ang kanyang triple disintegration, ang pagkakawatak-watik ng double sword intent, at ang estado ng Emperor Dragon Sword Venerable ay hindi naalis, at mabilis siyang umatras, halos hindi na nasaktan ng sobra, isang layer lamang ng pinaso na balat. Hoy! Xiaoru! Kailangan kong maghintay hanggang matapos ko ang negosyo ko. Wala akong oras para guluhin ka. Nandito ako para hanapin ang City Lord. Natatakot ka rin ba na mapatay ka ng City Lord, kaya gusto mong magtrabaho para sa City Lord? Tanong ni Ye Fan. Ikanawit ni Xiaoru ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, mayabang, humph. Ang ninuno na ito ay hindi namatay para sa kanya. Dito lang nakatira ang matandang ninuno na ito. Xiaoru, pinirmahan mo ang kasunduang iyon. Paalala ni Liu Qinghao, hinihikayat mo si Ye Fan na huwag magpaloko. Ang bagay na iyon, nabasag na ito ng matandang ninuno, at ito ay walang bisa sa matandang ninuno. Casual na ikanaway ni Xiaoru ang kanyang kamay. Nagulat ang mga manunood, at ang mga monghe ay nagpakita ng hinala. Bar! Masira ba ang spell ng caster? Paano niya nagawa?
Imagination niya lang, the City Lord spell, kahit 9th layer of chaos daw ay hindi masisira, paano niya masisira? Ibig sabihin, kung gusto mo talagang maging makapangyarihan, mananatili ka pa rin ba sa lungsod? Halos walang naniwala. Isang grupo ng mga monghe. Naramdaman ni Ye Fan na hindi dapat nagsasalita ng kalokohan si Xiaoru. Bagamat nalilito ang luoli na ito, malamang na mas mahina lang siya kaysa kay Ye Wuya sa mga tuntunin ng paglilinang. Kahit si Ye Fan mismo, sa katunayan, bahagi nito ay nakasalalay sa pagsusumikap at swerte, hindi purong talento. Dahil hindi ka natatakot na patayin ka ng Panginoon ng lungsod, dapat mong hintayin akong matapos ang mga bagay-bagay, sabi ni Ye Fan. Kinusot ni Xiaoru ang kanyang mga mata, pupunta ka sa Zuanchan. Dayan, gusto mo bang labanan ang Panginoon ng lungsod? Bakit, gusto mo akong awayin? Hinihikayat ni Ye Fan. Nagpout si Xiaoru, hindi, nakakatamad makipaglaban ng magkasama, Kung mamatay ka, maghihiganti ako para sa iyo. Naramdaman ni Ye Fan na malapit na siyang magluwa ng isang subaw ng dugo, natatakot ako kay Xiaoru sa kanyang mga mata, maliban kay Ye Wuya, hindi mahalaga kung may mamatay pa. Ano ang masarap sa matandang foodie na iyon? Napabuntong hininga si Ye Fan. Sa sandaling ito, nagkaroon ng marilag at kakaibang tawa mula sa lahat ng direksyon. Interesting, dahil confident ka, then come up. Ang Diyos ng Espada, ang tagapagtanggol ng silangan, ang Panginoon ng lungsod, naghihintay sa iyo sa bulwagan. Kabanata 2464, Primal Power. Ang Panginoon ng lungsod. Ang Panginoon ng lungsod ang nagsalita. Nagsimulang magmukhang awkward ang isang grupo ng mga monghe sa Innocent City, na parabang natatakot silang madamay sila. Sumimangot si Ye Fan. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya ay hindi lumalabas ang boses sa kanyang lalamunan. Kung pag-uusapan, ito ay tulad ng isang makina ng pagsasalin na puwersahang nagsasali ng isang partikular na wika at naglalaro nito. Gayunpaman, tamad siyang mag-alala tungkol dito, walang nang ahas na pigilan siya sa oras na ito, at direktang lumipad siya sa Zuanchan Temple. Sa sandaling malapit na siya sa Zuanchan Temple, naramdaman ni Ye Fan na ang gravitational force ay tumataas. Hindi ko ito naramdaman noong ako ay nasa malayo, ngunit malapit sa Zuanchan Temple, talagang nahahalata ko na may isang malakas na puwersa na humihila dito. Ang kapangyarihang ito ay hindi ganoon kasabog, ngunit ito ay sobrang solid at makapal. Ito ay parang isang malawak na dagat, tila walang umaalo na ilog, ngunit ang mga alon ng karagatan na nakatago sa dagat ay bahagyang nagbabago sa buong mundo. Ito ang kapangyarihan ng primordial black hole. Feel it. Bumalik din si Liu Qinghao sa bulwagan kasama ang dalawa sa oras na ito, at sinabi sa likod. Bumalik sa katinuan si Ye Fan, tumango, at pumasok sa bulwagan. Kung titingnan ito mula sa ibaba, ang Zuanchan Temple ay napakaganda, at sa oras na ito, nalaman kong may 12-12 ng mga football field sa loob. Ang Dark Magic Crystal Mine ay ginawang madilim at kakaiba ang lugar na ito. Sa walang laman na bulwagan, ang isang malaking bilang ng mga hindi maintindihan na rune ay inilalarawan sa malalaking haligi ng patio. Nagtaka sandali si Ye Fan, sa mga rune na ito, mayroong isang nakakatakot, malakas at madilim na puwersa na mabagal na dumadaloy. Ito ay tulad ng hindi mabilang na itim na dugo na dumadaloy sa mga rune. Kung hindi ito naramdaman ni Ye Fan, maaaring hindi niya ito makita ng mata. Mayroong 108 mga Holijing magic ceiling dito, at ang mga Holijing ito ay hindi masisira. Sa pamamagitan ng mga formation rune sa itaas, ang kapangyarihan sa orihinal na black hole ay pinakilos upang ayusin ang buong Zuanchan Temple sa hangin. Nagpakilala si Liu Qinghao. Natatandaan ko na ang mahiwagang kristal na ore ay hindi maaaring ikabit sa tunay na diwa at sa kapangyarihan ng kaguluhan, kaya ito ay walang lasa. Sa madaling salita, ang mga enerhiyang ito ay hindi kabilang sa dalawang kategorya. Tanong ni Ye Fan. Sa oras na ito, ang tinig ng Panginoon ng lungsod ay nagmula sa kailaliman ng walang laman na bulwagan. Tama. Ang kapangyarihan sa orihinal na black hole ay lumampas na sa limitasyon ng eroplanong ito. Iyon ang orihinal na kapangyarihan ng eroplanong Taishi, at ito rin ang kapangyarihang ginamit ng pinuno ng lungsod. Sword God, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Tumingin si Ye Fan sa napakalalim na kadiliman at sinabi, gusto mong sabihin na kahit anong pilit ko, kung hindi ko mamaster ang kapangyarihan ng primordial, hindi ako ang iyong kalaban. Hey! Matalino kang tao, intindihin mo na lang. Ye Fans. Seryoso ang mukha, at sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit walang takot ang Panginoon ng lungsod na ito. Kung hindi man siya mula sa eroplanong ito, ngunit talagang isang malakas na tao mula sa eroplano ng Taishi, kung gayon para sa kanya, sinumang malakas na tao sa mundong ito ay hindi ito isang grado. Kahit na ang isang malakas na tao na may kakayahang makalusot sa orihinal na black hole ay maaaring nasa linya lamang ng Taishi na eroplano. Kung tungkol sa Panginoong lungsod na ito, hindi alam kung anong antas ito. Halika rito, lapit ka, ipinatawag ng Panginoon ng lungsod. Nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay lumakad. Nang makita siya ni Xiaoru, wala siyang pakialam kung tinawag siya ng Panginoon ng lungsod o hindi, at naunang tumakbo. Xiaoru, bakit?
Si Liu Qinghao ay sumigaw ng 2 beses mula sa likuran, at naiiling lamang ang kanyang ulo at bumantong hininga. Mas malalim sa bulwagan, huminto si Ye Fan. Isang itim na enerhiya ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang pamimilit na lumabas ay nagparamdam sa kanya ng lubhang mapanganib. Naalala lang ni Ye Fan na sinabi ng monghe na si Jizang noon na walang nakakita sa mukha ng may-ari ng lungsod. Hindi malinaw kung tao ba ito o multo. Umikot si Xiaoru sa grupo ng itim na enerhiya, na parang may pinag-aaralan siya. Tagapagtanggol ng silangan, ano ang ginagawa mo? Tanong ng Panginoon ng lungsod. Ang mga mata ni Xiaoru ay nagpakita ng pag-usisa, nagtataka ako kung ano ang hitsura mo, bakit ka nagtago sa isang madilim na masa? Tumawa ang City Lord, handa ka na bang pumasok sa primordial black hole? Tumango si Xiaoru. Handa na. Pero ayoko pang umalis, gusto kong makita kang lumaban kay Xiao Yifan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, hindi pinansin ng City Lord si Xiaoru, at sa halip ay nagtanong, Sword God, ikaw bakit ka pumunta sa lungsod? Sinabi ni Ye Fan nang hindi lumihis, dapat mong malaman na ang mundong ito ay nilalamon ng magulong kawalan. Narinig ko na ang dahilan ay ang primitive black hole na ito, kaya pupunta ako at tingnan kung may anumang paraan upang pigilan ito. Haha, may bakas ng kabalintunaan sa pagtawa ng Panginoon ng lungsod. Sumimangot si Ye Fan, bakit, nakakatawa. Bata, alam mo ba kung bakit mayroong Tesu plane at kung bakit mayroong primordial black hole? Alam mo ba kung saan nagmula ang lahat ng ito? Tanong ng Panginoon ng lungsod. Umiling si Ye Fan, hindi ko pa ito nakikita noon, kaya paano ko malalaman? Alam mo ba ang konsepto ng innate 5 Ts? Medyo alam mo. Natatakot ako na wala akong kahit isa, sabi ng Panginoon ng lungsod, sa orihinal, hindi ko kailangang sabihin ito sa iyo, ngunit lubos kang pinahahalagahan ng Panginoon ng lungsod na ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang ilang mga salita tungkol sa potensyal ng lungsod. Kitang-kita ko ito. Biglang kumalat ang isang itim na ambon mula sa grupo ng itim na enerhiya ng Panginoon ng lungsod, na tinakpan si Ye Fan. Hindi naramdaman ni Ye Fan ang panganib, alam niyang hindi ito paraan ng pag-atake, at hindi umiwas. Hindi nagtagal, ang itim na enerhiya sa kanyang harapan ay nagsimulang gumalaw ng regular, na bumubuo ng isang itim na globo. Isang boses din ang nagsalita sa isip ni Ye Fan. Sinamahan ng itim na globo sa kanyang harapan, nag-transform din ito sa iba't ibang hugis, tulad ng isang larawan ng isang paliwanag. Ang pag-unawa sa innate 5 Ts ay tiyak na hindi alam ng mga nilalang sa mababang antas ng eroplano. Dahilan kung bakit ang ilang mga mababang antas ng eroplano ito ay makikita mula dito na ito ay ang kapangyarihan ng mataas na antas ng eroplano. Sa mahabang ilog, paminsan-minsan ay dinadala ang impormasyon sa mababang antas ng eroplano. Taiyi, ulo, ngunit ang mundong iyon na walang nakakaalam, ito ay sa pamamagitan lamang ng haka-haka, walang paraan upang malaman kung ito ay umiiral o wala. Ang absolute beginning plane, na kilala rin bilang Hongmeng World, ay nangangahulugang ang mundo sa simula ng mundo. Ito ang pinagmumula ng lahat ng nalalamang umiiral, ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan. Ngunit kung paano pumasok sa beginning plane, wala talagang tao. Alam ko. Dahil kung ano ang umiiral doon ay malamang na ang master ng lahat ng mga materyales sa mundo. Sa eroplano ng simula, ang pagsamba at paniniwala ng hindi mabilang na mga lahi ay ang pangunahing Hongming Masters. Naniniwala kami na ang Panginoon ng lahat ng kapangyarihan ay atin din ang mga ninuno, na lumikha ng lahat ng ating lahi. Ang primordial power ng primordial plane ay nagmula sa regalo ng mga masters ng primordial realm. Sa madaling salita, sila ang pinagmumulan ng kapangyarihan, kaya sila ay nasa lahat ng dako. Ang dalisay na primal power ay hindi nakikita ng mga pandama, ngunit mararamdaman ang tunay na pag-iral nito sa pamamagitan ng paglilinang. Ito rin ay nagpapatunay sa naunang haka-haka tungkol sa pagkakaroon ng simula, na hindi nakikita sa simula. Pagkatapos ng paglitaw ng master ng Hongmeng, natural na mayroong eroplano ng simula. Ayon sa espekulasyon, ito ang master kapag binuksan ang Taishi plane, upang mabigyan ng pinakamaraming espasyo para sa sariling lahi, ang kapangyarihan ni Hongmeng ay hindi maiiwasang mabangga. Ang dalisay at dalisay na kapangyarihan ng Hongmeng ay nakakalat sa lahat ng direksyon, kahit na ito ay bakas lamang, para sa eroplano ng Taishi. Hindi matitiis. Ang kapangyarihan ng mga primordial na ito ang nagpait sa eroplano ng Taishi na may mga butas at bitik. Bagamat sa kalaunan ay mababago ito sa primordial na kapangyarihan, ang mga puwang na natitira ay hindi kayang punan ng mga karera ng beginning plane. Sa paglipas ng panahon, ang primordial na kapangyarihan ng eroplanong Taishi, sa pamamagitan ng mga puwang na ito, ay lumubog sa isang mas maputik at mapanglo na eroplano. Isa itong baog na mundo na walang balak buksan ng mga masters ng Hongmeng. Para mabuksan ang isang lawa, aksidenteng nabasag ang isang bitik sa lupa at may lumabas na sapa. Ang mga primordial black hole ay ang mga fissure na ito, perforations. Dahil ang primordial na kapangyarihan ay nahuhulog, ang primordial na kapangyarihan ay lumaganap sa kaparangan na ito, at dahil ito ay nagiging maputik, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nabuo. At ang prehistoric na bato na nilinang ng kapangyarihan ng kaguluhan ay nagdulot ng aura. Dito nagsisimula ang isang kakaibang phenomenon.
Ang density ng aura ay patuloy na tumataas, upang ang kapangyarihan ng kaguluhan na may pare-parehong density ay unti-unting naitaboy. Sa ganoong espiritual na espasyo, ang ilang mas mababang antas na nilalang ay ginawa ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, kapag ang sibilisasyon ay umunlad sa isang tiyak na antas, ang bilis ng pagkonsumo ng espiritual na enerhiya ay magiging mas mabilis kaysa sa bilis ng henerasyon nito. Sa oras na ito, ano ang mangyayari? Si Yefan ay nasa isang komplikadong mood at bumantong hininga, ang balanse ay nasira, o ang mundo ng aura ay nagsisimulang lumiit. Oo, dahil walang sapat na aura, kaya ang kapangyarihan ng kaguluhan ay may higit pa, at ang kapangyarihan ng primitive ay hindi maaaring direktang mabago sa Reiki. Reiki. Para sa mababang antas ng buhay, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay nakamamatay. Sa katunayan, ang mundo ng mga eroplanong Teiso na ito ay hindi nilalamon, ninawala. Ang nawala ay walang iba kundi sibilisasyon. Kaya lang kapag ang magulong mundong dinadaanan ng mga primitive black hole na ito ay nagkaroon na naman ng sapat na baha na bato, natural, lilito ang susunod na sibilisasyon. Ang Panginoon ng lungsod ay huminto at nagtanong, munting lalaki. Pumasok ka hanggang ngayon, nakita mo ba ang primordial black hole? Hinuyam ni Yefan ang kanyang mga kamay at umiling. Malalaman lang niya na mas malakas ang gravity sa isang partikular na lokasyon, at tinatayang nasa locus yung iyon ang black hole, ngunit wala talaga siyang nakikita. Ang orihinal na black hole ay nasa templo, ngunit hindi mo ito makikita, dahil hindi mo ito nakikita. Malalaman mo lamang ang pagkakaroon nito sa pamamagitan ng iyong mga pandama. Kung mas dalisay ang orihinal na kapangyarihan, mas magiging mahirap ito. Na-detect ito. Ngumiti ang Panginoon ng lungsod at sinabi, normal lang na lamunin ang mundong ito. Kung walang primordial black hole, hindi ito mabubuhay. Hindi kailanman ang primordial black hole ang sum-iris sa sibilisasyon, ngunit ang hindi mabilang na mababang antas na nilalang. Kanilang sarili. Sirkulasyon, gaya ng nararapat. At talagang sinubukan mong ihinto ang natural na cycle ng eroplanong ito tulad ng nararapat, hindi ito biro, ano ito? Kabanata 2465 mabuhay lang ng mas matagal. Natahimik si Yefan. Bagamat alam niyang halos imposibleng pigilan ang lahat ng ito, hindi niya inasahan na ganito pala kalupit ang katotohanan. Ngayon ay tila ang pagkakaroon ng primitive black hole ay mas komplikado at makapangyarihan kaysa sa kanyang naisip. Sinabi ito sa iyo ng Panginoon ng lungsod, para lang sabihin sa iyo na mayroon ka lamang isang paraan ngayon. Manatili sa lungsod, magtanim ng mabuti, at maghintay hanggang magkaroon ka ng sapat na lakas upang makapasok sa primordial black hole at pumunta sa Taishi Plain. Iligtas ito ang mundo ay imposible at walang kahulugan. Ang iyong pagtugis ay dapat pumunta sa isang mas mataas na eroplano, upang ituloy ang isang mas mataas na daw ng absolute beginning, sabi ng Panginoon ng lungsod. Maraming mga iniisip sa isip ni Yefan. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tiningnan ang itim na enerhiya sa kanyang harapan, at sinabing, ito lang ang gusto mong sabihin. Bakit, hindi pa ba sapat para makabawi sa kamangmangan mo? Ang may-ari ng lungsod ay tumawa sa kalsada. Bahagyang tumawa si Yefan, pagkatapos ay tanungin kita, paano nabuo ang eroplano ng Taiji, paano nangyari ang makalangit na parusa, ang banal na parusa, at paano ito lumitaw? Sabi ng Panginoon ng lungsod, ang pinakamababang antas ng eroplano ng Taiji, ano ang kahulugan ng paggalugad kung paano ito nabuo? Ay walang iba kundi ang hindi mabilang na maliliit na mundo na binuksan ng kapangyarihan ng kaguluhan. Dahil napakalayo nito sa orihinal na black hole, hindi ito apektado ng orihinal na black hole, ngunit nangangahulugan din ito na hindi na ito maipanganak muli. Ito ay palaging tungkol sa parusa ng mga Diyos at ang parusa ng mga Diyos, pagkatapos mabuksan ng mga eroplano, ang batas na likas na nabuo ay ang daan ng langit. Ang paraan ng ang langit ay ang pinakamataas na pag-iral na kahit na ang Panginoon ng Hongmeng ay hindi maaaring lumabag, paano ito mahulaan sa kalooban? Dahil ang batas na ito ay binago ng Tao of Heaven, nangangahulugan ito na kinikilala din ng Tao of Heaven ang pagkakaroon ng mga pangunahing eroplano. Kung hindi, bakit kailangang magtakda ng batas para sa isang eroplano na walang kahulugan ng pag-iral? Bakit dapat pumailang lang ang mga practitioner ng mas mababang eroplano? Don't they fend for themselves? Ang langit at lupa ay hindi mabait at itinuturing ang lahat ng mga bagay bilang mga aso, ngunit ang Diyos ay may kabutihan ng mabuting buhay. Ang daan ng langit sa iyong bibig ay hindi kailanman hinayaan ng anumang eroplano na mawalan ng pag-asa. Dahil ang Taishi Plain ay nilikha ng mga masters ng Hongmeng. Paano mo maiisip na hindi sina Teiso at Taiji ang mga eroplanong gustong makita ng mga masters? Habang sinasabi mo na walang nakakita sa master ng Hongmeng, sasabihin mo rin na ang masters ng Hongmeng ay hindi sinasadyang nagbukas ng mababang antas ng eroplano. Nakita mo na ba o hindi? Paano mo malalaman kung ano ang iniisip nila kung hindi mo ito nakita? Hindi ba ito isang contradiction? Tanong ni Yefan. Si Xiaoru, na nasa tabi niya, ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at tumango, mukhang may katuturan. Medyo naiinip ang tono ng City Lord.
Walang kabuluhan ang pakikipagtalo mo sa Panginoon ng lungsod na ito. Ang katotohanan ay ang mga eroplanong Tiso at Taiji ay mga mababang antas lamang ng mundo, mababang antas na mga karera. Mayroon ka na ngayong pagkakataon na makapasok sa plane of beginning, tunay na pumasok sa isang immortal na mundo, ang totoong mundo na nilikha ng Master. At ikaw ay nasasangkot pa rin sa pagkawasak ng isang mababang antas ng mundo, isang grupo ng mga mahihinang nilalang na hindi karapat-dapat na banggitin. Walang kabuluhan, nilinang muna hanggang sa puntong ito, paano ka magiging bulag? Ngumisi si Yefan at sinabing hindi sumasang-ayon, ang dakilang, City Lord, alam mo ba kung ano ang pinakamahalagang bagay para sa anumang buhay? Ang kalikasan ay buhay. Mali ka, ito ay alaala. Sinabi ni Yefan na may maningning na mga mata, ang pinakamahalagang buhay ay hindi ang lakas at kahinaan nito, ni ang ikli at mahabang buhay nito. Ngunit ang bawat buhay ay may sariling natatanging memorya. Ang dahilan kung bakit mahusay ang matalinong buhay ay dahil ang bawat individual ay ganap na naiiba. Hindi mabilang na mga alaala, hindi mabilang na mga emosyon, nagpapaganda ng buhay. Hayaang magkaroon ng kakaibang kahulugan ang bawat sibilisasyon. Kung ang buhay na walang alaala ay parang Walking Dead, ano ang silbi ng buhay? Sakit, saya, tawa, luha. At mga pagnanasang hindi kailanman masisiyahan, pag-asa na laging umiiral, at kawalan ng pag-asa na lilito anumang oras. Ito ang pinakamahalagang bagay sa buhay. Hindi kaya ang mga karerang iyon sa eroplano ng Taishi ay walang saya, dalamhati at dalamhati. Walang pag-ibig, walang pag-ibig. Lahat ba ay naglalakad na patay, lahat ay walang pag-asa, walang pagnanasa, at nabubuhay sa kamangmangan sa mahabang panahon. Kung hindi, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mababang antas ng karera, ang mga mapagpakumbabang nilalang na iyong binanggit? At ang hindi mabilang na mga karera sa eroplano ng Taishi. Kaya lang kung nabubuhay ka ng mas mahaba at nabubuhay ng mas maikli, nasaan ang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa? Kung ang eroplano ng Taishi, makakatagpo din ito ng ganitong pagkasira ng langit. Pagkatapos ay tatanungin ko kayo, hindi pa rin ba papansinin ng hindi mabilang na mga lahi ng eroplano ng Taishi ang pagdating ng gayong araw ng katapusan? Titingnan ba nila ang pagkawasak ng sibilisasyon ng mga eroplano ng Tiso at Taiji sa parehong paraan, at titingnan ba nila ang kanilang sariling pagkawasak ng napakataas? Kung hindi ito nangyari sa iyo, nakakatuwang sabihin na ito ay ang reinkarnasyon ng langit, nagel iligtas ng mga buhay at nagel iligtas ng sibilisasyon. Hindi ito ang paraan ng langit, ito ay kung ano ang iyong tinatanggap para sa ipinagkaloob. Kahit na, ito talaga ang daan ng langit. Gagawin ko ang lahat para sundin ang sarili kong landas. Dahil, langit na gustong pumatay sa akin, bakit ko ito pakikinggan, sundin ito. Sa hall, nagkaroon ng katahimikan saglit. Sa di kalayuan, ang mga mata ni Liu Qinghao ay namumula at ang kanyang ekspresyon ay kahanga-hanga. Tahimik ding tumingin si Xiaoru kay Yefan, medyo komplikado ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, malamig na bumantong hininga ang Panginoon ng lungsod. Bata, ikaw ay isang mababang antas ng buhay, mas alam mo ba ang daan ng langit kaysa sa Panginoon ng lungsod na ito? Ngumiti ng masama si Yefan, kaya, taga-Taishi ka talaga. Eroplano, tapos tatanungin kita, ano ang ginagawa mo dito sa Hongwang? Bakit gusto mong magtayo ng lungsod ng kawalang kasalanan? Napakahusay mo, at mababa ang tingin mo sa mga low-level na eroplano, bakit hindi ka nalang bumalik sa Taishi Plane? Ang bagay na ito, at wala kang gagawin. Medyo galit na ang boses ng City Lord. Si Yefan ay hindi natakot, at nakangiting sinabi, sa paghusga mula sa iyong pagganap at intensyon, sa palagay ko, maaari mo ring pakinggan ito. Matapos mawala si Emperor Xuanyuan at ang iba pang henerasyon ng mga powerhouse, nagpakita ka at lumikha ng kawalang kasalanan. Ang lungsod. Sa Hongwang, sa pangalan ng Panginoon ng lungsod, ang pinuno ng 12 banal, ginulat niya ang 4 na sulok sa loob ng libu-libong taon. Gayunpaman, hindi ka pa umalis sa lungsod na ito, binabantayan mo lamang ang orihinal na black hole. Bakit? Sa palagay ko mayroong 2 dahilan. Una sa lahat, sa eroplano ng Teiso, tanging ang primordial black hole lang ang may primordial power. Kung aalis ka dito, nang walang pinagmulan ng primordial power, maaaring hindi ka ang pinakamalakas sa prehistoric na kagubatan. Bilang karagdagan, alam mo na ang eroplanong ito ay masisira sa madaling panahon. Ang kaguluhan ay nilalamon ng kawalan, at ang orihinal na black hole ang ubod ng lahat. Ang sinumang malakas na tao sa eroplanong ito na gustong pumasok sa eroplano ng Taipei ay pupunta rito. Ikaw ay nasa lungsod ng kawalang kasalanan, sa iyong sariling paraan, nakakulong ang karamihan sa mga sagrado at magulong kaharian sa prehistoric na ilang. Hinihikayat mo ang malalakas dito na pumasok sa primordial black hole at hayaan silang pumunta sa Taishi Plane. At ikaw, malinaw mong magagamit ang kapangyarihan ng primordial, ngunit hindi ka pumunta sa Taishi. Simula ng eroplano. Sa palagay ko, hindi ka kusang pumunta sa eroplanong ito, ngunit kailangan mong sumama sa eroplanong ito.
Kabanata 2466 na Artistic Conception. Ang itim na bola ng enerhiya ay tumalon saglit, at ito ay tila nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagiging mapusok ng Panginoon ng lungsod. Kinusot ni Yefan ang kanyang mga mata at nagpatuloy, hinayaan mo ang mga taong iyon na magtayo ng isang kuta ng mga mahiwagang minahan ng kristal, mag-imbak ng iba't ibang mapagkukunan, at labanan ang katapusan ng sibilisasyon. Para saan? Sa tingin ko ang pinakadirektang dahilan ay upang protektahan sila sa pinakamaraming lawak na posible. Isang cultivator na may pagkakataong makadaan sa primordial black hole. Kaya, kailangan kong magtaka. Kailangan mo bang hayaan ang pinakamaraming cultivator hanggat maaari na makapasok sa eroplano ng Taibei mula sa primordial black hole na ito? Pagkatapos lamang maabot ang isang tiyak na numero maaari ka bang bumalik sa eroplano ng Taishi? Ano? Maaaring ang kabaligtaran ng black hole na ito ay ang iyong bayan. Nandito ka ba para mag-recruit ng mga tropa para sa iyong bayan? Matapos sabihin ng haka-haka na ito sa isang hininga, ang puso ni Yefan ay mabilis na tumibok. Mula sa pagpasok niya sa lungsod ng kawalang kasalanan, iniisip niya kung ano ang ginagawa ng may-ari ng lungsod. Ang may-ari ng lungsod ay tiyak na hindi isang mabait na tao na mahabagin at mahabagin. Lahat ng kanyang ginagawa, dapat itong isaalang-alang para sa kanyang sarili. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang layunin ng Panginoon ng lungsod ay tila hayaan ang higit pang mga monghe, pagkatapos ng paglinang sa isang tiyak na antas, na makapasok sa orihinal na black hole. Sa pag-aakalang, ang Taishi Plane ay Teisu Plane din. Sa parehong paraan, kung hindi ka bagong panganak na buhay, mayroon kang maraming lakas, at kailangan mo ring umasa sa nakuhang pagsasanay. Pagkatapos, ang mga monghe na ito na maaaring pumailang lang mula sa orihinal na black hole ay magkakaroon din ng magandang combat power sa Taibei Plane. May mga ilog at lawas sa mga lugar. Kung mayroong hindi mabilang na mga karera sa eroplano ng Taishi, kung gayon ang mga ilog at lawa na ito ay maaaring masyadong malaki. Nang recruit, unang naisip ni Yefan ang posibilidad na ito. Ang isa pang bagay na medyo nakapagtataka kay Yefan ay bakit lumitaw ang Panginoon ng lungsod, pagkatapos lamang ng panahon ng Xuan Yuanqiu? Ito ba ay isang nagkataon lang? Ang Panginoon ng lungsod ay nagpakawala ng mahinang tawa, ano ang layunin ng Panginoon ng lungsod na ito? Ngumiti si Yefan at sinabi, nakikinig ako, bakit medyo nagigilty ka? Baka nahulaan ko talaga ito. Hindi mo gustong pumunta sa eroplanong ito ng mag-isa. Hindi kaya dahil sa isang bagay. Napipilitang pumunta dito para gawin itong nakakapagod. Mag-imbak ng mga mapagkukunan at bumuo ng isang kanlungan para sa mahiwagang minahan ng kristal, hindi upang iligtas ang mga karaniwang tao, ngunit upang protektahan ang higit pang mga master. Pagkatapos ng lahat, maghintay ng 1 minuto. Aabutin ng libu-libong taon para lumitaw ang isang sibilisasyon sa napakaraming banal na kaharian at kaguluhan. Tiyak na ayaw mong maghintay ng masyadong matagal, di ba? Manahimik ka. Ang isang mababang antas ng buhay ay karapat-dapat ding mag-isip tungkol sa mga iniisip ng Panginoon ng lungsod. Ang grupo ng itim na enerhiya ay nagsimulang pumiglas, na nagsiwalat ng kahibangan. Walang pakialam ang mukha ni Yefan, tamad na hindi ito pansinin pa, tumalikod na siya at aalis na sana. Saan ka pupunta? Galit na tanong ng City Lord. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, dahil imposibleng sirain ang orihinal na black hole, natural na kailangan kong mag-isip ng iba pang paraan. Wala akong oras na mag-aksaya ng oras sa lugar na ito. Ang iyong primordial spirit ay isinumpa ng City Master. How dare you steps out of this Zuanshan temple, you can't even think of your life. Mukhang hindi narinig ni Yefan, at nagpatuloy sa paglalakad palabas. Tagapagtanggol ng silangan. Inutusan ka ng Panginoon ng lungsod na pigilan siya kaagad. Malakas na sabi ng City Lord. Napakurap si Xiaoru, bakit ako makikinig sa iyo? Hello, paano kung makipag-away ka sa akin? Ano ang hitsura mo? Haha, tumawa sa galit ang City Lord, mukhang, pareho kayong hindi alam kung mabubuhay o mamamatay. Sa kasong ito, papatayin ka muna ng Panginoon ng lungsod, ang tinatawag na Sword God. Sa sandaling matapos siyang magsalita, si Yefan, na naglalakad, ay dumaing, at isang itim na hangin ang direktang damaloy mula sa kanyang dantian. Sumabog ito sa loob at tumagos sa kanyang dantian. Isang sinag ng espiritual na katawan ang agad na nabasag. Ikaw fan. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumapit si Liu Qinghao at namutla sa gulat. Nagsuka si Yefan ng dugo, hawak ang root silang magic pillar gamit ang isang kamay, hingal na hingal. Hindi ko alam kung mabubuhay o mamamatay. May paraan para makapunta ka sa mga Diyos, ngunit ikaw. Bago ang natapos ang mga salita, nalaman ng may-ari ng lungsod na tila mali ang sitwasyon. Pinunasan ni Yefan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, nagpakawala ng mahabang buntong hininga, at kumaway kay Liu Qinghao, okay lang ako. Mayroong daan-daang mga espiritong katawan sa kanyang katawan.
Kung hindi dahil sa humuhubog sa kaluluwa, ang primordial spirit at ang spirit body ay pinagsama sa isa, at hindi man lang siya magsusuka ng dugo. Sa pinakamainam, ang spell na ito ay magbibigay lamang sa kanya ng pansamantalang sakit, at ang pinsalang ito ay maaaring mabawi kaagad. Kaya naman sa simula pa lang ay walang takot si Ye Fan. Sa pagkakataong ito, si Liu Qinghao ay ganap na natigilan, at maging si Xiao Ru ay napakurap-kurap, medyo hindi makapaniwala. Sa kanilang konsepto, imposibleng isipin na napakaraming espiritual na katawan sa katawan ng tao. Ikaw. Ang Panginoon ng lungsod ay medyo hindi malinaw, paano ito posible? Ang iyong primordial spirit ay. Lumingon si Ye Fan at tinawag ang isang itim na higanteng espada sa kanyang kamay, mukhang hindi kita papatayin, hindi ba? Mabuti kung sumuko ka. Dahil ang may-ari ng lungsod ay nakagawa na ng hakbang, hindi nang ahas si Ye Fan na panatilihin ito. Kung tutusin, napakaraming Panginoon sa lungsod ng kawalang kasalanan. Kung siya ay ipapadala upang ipaglaban ang kanyang buhay, hindi niya ito kakayanin. Sa makatuwid, hulihin muna ang magnanakaw at hulihin ang hari, at sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa Panginoon ng lungsod ay hindi siya mag-aalala tungkol sa lungsod ng kawalang kasalanan. Ito ay hindi na isang katanungan ng hindi kakayahang lumaban, ngunit ang sandali upang labanan. No wonder you dare to be fearless. Mukhang iba ang cultivation method mo sa mga ordinaryong tao. Dongfang Defender, patayin mo siya para sa City Lord, kung hindi, ang City Lord na ito ang sisira sa iyong primordial spirit. Sa pagkakataong ito, ang Panginoon ng lungsod ay masyadong tamad na umikot, direktang banta si Xiao Ru. Ang batang ito ay maaaring mawala ng isang primordial na espiritu at mabubuhay pa rin, hindi mo ito magagawa, hindi ba? Ngumuso si Xiao Ru Jiao. Huwag mong maliitin ang mga tao, walang epekto sa akin ang spell mo. Lumipad si Xiao Ru sa gilid sa ere, at isang apoy ng phoenix ang lumabas sa kanyang katawan. Boom! Gitling! Isang ibong phoenix ang mahinang lumitaw sa likod ni Xiao Ru, ibinubuka ang nagliliyab nitong mga pakpak ng phoenix, at pinaliwanagan ang orihinal na madilim na Zuanshen Hall na parang liwanag ng araw. Bilang isang resulta, ang kadiliman kung saan matatagpuan ang Panginoon ng lungsod ay partikular na kapansin-pansin at kakaiba. Malinaw na naramdaman ni Ye Fan na ang magulong pamimilit na pinakawalan ni Xiao Ru ay nalampasan ng sinuman tulad ni Shu Lanteng na nakatagpo niya noon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan ito. Ang mga mata ni Xiao Ru ay puno ng apoy ng phoenix, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng malamig na pagmamataas na hindi tumutugma sa kanyang hitsura. Ang boses ng City Lord ay halatang pinipigilan ang kanyang manik na galit, pagpasok sa primordial black hole, ililigtas ng City Lord ang iyong buhay. Ito ang huling babala. Kung hindi kita matalo, hindi ako papasok, sabi ni Xiao Ju. Ngumisi ang may-ari ng lungsod, dahil gusto mong mamatay, hayaan mo na ito para sa iyo. Nakita ko ang isang itim na enerhiya na lumabas mula sa dantian ni Xiao Ru. Ngunit sa parehong oras, ang fengyan na inilabas ni Xiao Ru ay hindi inaasahang nagbago. Ang orihinal na gininto ang apoy ng phoenix ay naging halos transparent matapos ang pagkislap ng isang layer ng platinum na ningning. Isang espesyal at malakas na pamimilit ng sunog na mood ni Jiang ang bumalot sa buong Zuanshen Temple. Ito ang artistic conception ni Feng Yan. Hindi mapigilan ni Ye Fan na magulat, ang masining na paglilihi ng apoy, nakita na niya noon si Sui Huangyan. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na si Xiao Ru, isang henyo ng angka ng Phoenix, ay talagang magsasanay ng masining na paglilihi kay Feng Yan, na napakahusay na. Kabanata 2467 Advanced na lahi. Bagamat hindi ito antas ng emperador, marahil ito ang pinakamataas na antas ng langit, hindi pa banggitin na ito ay batay sa Feng Yan, na mas nakakamangha. Tingnan mo, Feng Yan artistic conception, purong yang yan. Bakas sa mukha ni Xiao Ru ang paghamak, ang halos transparent na Feng Yan ay direktang pinunasan ng itim na enerhiya mula kay Yuan Shen. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang kaluluwa ng Phoenix sa ilalim ng proteksyon ng pinakamalinis na yang yan ay hindi naging sanhi ng anumang epekto ng spell na ito. Pagpasok ko sa lungsod, natuklasan ko na ang iyong spell ay isang puwersa mula sa yin at kasamaan. Si Feng Yan ay ang kaaway ng yin at masamang enerhiya. Ang layunin ng aking pag-urong sa 2019 ay upang mapabuti ang aking Feng Yan para sa spell mong ito. Ang iyong maliit na lansihin, gusto mo lamang panatilihin ang matandang ninuno na ito na nakulong. Nakakatawa talaga. Kung hindi dahil sa inip sa labas ay matagal na itong matandang ninuno. Labas tayo. Ang itim na enerhiya kung saan naroroon ang Panginoon ng lungsod, ay nagiba ng higit at mas marahas, at ito ay kitang-kita na ang emosyonal na pagbabago-bago ay hindi na makontrol. Kayo, ang lakas ng loob ninyong hamakin ang Panginoon ng lungsod na ito. Kayong mga langgam mula sa mababang antas ng mga eroplano. Manggahas din kayong sumalungat sa akin. Dahil kayo ay ignorante, papatayin ko kayong lahat ngayon. Tingnan natin kung may manggahas na sumuway. Ako. Sa ilalim ng galit ng Panginoon ng lungsod, nagsimulang kumalat ang mga itim na hadlang sa buong Zuanshen Temple. Ang buong Zuanshen Temple ay direktang isinara.
Isang pamimilit na ganap na naiiba mula sa Chaos Realm ang sumiklab, na sumasakop sa buong City of Innocence. Ang isang grupo ng mga monghe sa lupa ay agad na namutla at natakot, sa takot na madamay sila ng malas. Naramdaman ni Yefan ang pagdagsa ng enerhiya at dugo, at ang triple disintegration ay hindi na mapigil. Mabilis niyang pinakawalan ang double sword intent to disintegrate, at binuksan ang Emperor Dragon Sword Sovereign. Ngunit si Liu Qinghao ay nagsuka na ng dugo sa sandaling ito, at nagmamadaling umatras, ngunit walang paraan upang makalabas sa Zuanshan Palace. Si Xiaoru ang nakatayo sa dalisay na Yangyan, nanunood ng mga pagbabago dito nang may pagtataka. Umalangaw-ngaw sa bulwagan ang mapanglo at mapagmataas na tawa ng Panginoon ng lungsod, paano? Diyos ng Espada, tagapagtanggol ng silangan, pinagsisisihan mo na ngayon, huli na ang lahat. Si Yefan ay sumimangot, nalilibang, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga. Ito ang City Lord Power. Kapangyarihan sa kabila ng chaos. Dapat ay isang kasinungalingan na sabihin na hindi siya kinakabahan, at wala siyang ideya tungkol sa labanang ito. Masyadong madali para sa iyo ang mamatay, ito ay masyadong mura para sa iyo, hayaan ang aking mga nasasakupan na makipaglaro sa iyo saglit. Habang nagsasalita ang Panginoon ng lungsod, sa bulwagan, sa 108 Magic Silang Pillars, hindi mabilang na mga rune ang nagsimulang lumiwanag. Nakita ko ang isang mabangis na halimaw na nagpapalabas ng isang masama at madilim na kapaligiran, tulad ng isang itim na anino na hayop, na may lahat ng uri ng kakaibang hitsura, na kumawala mula sa haligi. Demonyo. Sa wakas ay malinaw na naramdaman ni Yefan, anong uri ng aura ang lumaganap dito. Sa Earth, nakatagpo siya ng maraming demonyo na ipinatawag mula sa iba't ibang eroplano, tulad ng Demon Prisoner Magnum, na may malaking bilang ng mga demonyong inaalihan. Kasama rin dito ang bloodline ni Sally Ye ng Abyss Witch, ang magic power na inilabas ay kapangyarihan din ng demonyo. Gayunpaman, ang mga demonyo sa mundo ay maaari lamang magpatawag ng mga kaluluwa ng demonyo, dahil ang halaga ng paglalakbay sa eroplano ay napakalaki. Ang makapangyarihang mga demonyo ay karaniwang imposibleng ipatawag. Gaya ng nanay ni Sally, aksidente lang ang pagdadala ng bangkay dito. Kailangang napakalakas ng demonyong ito, at nagkataon lang na mahina ito at ipinatawag muli. Sa makatuwid, si Yefan ay tila nakatagpo ng maraming demonyo, ngunit hindi pa niya ganap na nakatagpo ang mga purong demonyo sa totoong kahulugan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang demonyong lumitaw sa kanyang harapan ay malinaw na isang kumpletong katawan. Magagamit nila ang kanilang orihinal na katawan, at ginagamit din nila ang orihinal na kapangyarihang nakuha mula sa orihinal na black hole, na siyang kapangyarihan ng demonyo nila. Ikaw ang demonyo ng eroplano ng Taishi. Tumawa ng malakas ang may-ari ng lungsod, anak, natatakot ka ba? Hindi mapigilan ni Yefan ang manginig, at walang takot sa kanyang mukha, kundi isang dampi ng pananabik. Nangangahulugan ba yun na kung pupunta talaga ako sa Taishi Plain, baka makakasalubong ko ulit si Sally Ye? Kung talagang outstanding ang bloodline ng Abyss Witch sa katawan ni Sally, siguradong makakabalik siya sa Taishi Plain. Bagamat para kay Yefan, wala pang isang taon nang hindi nakita si Sally Ye. Alam din niya na hindi si Sally Ye ang maliit na batang babae na nakakulong noon, at dapat magkaroon ng kakayahang protektahan ang sarili. Ngunit labis pa rin siyang nag-aalala, kung ano ang nangyari kay Sally Ye. At ang Sunere Princess na umuupo sa katawan ni Angel, hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, sa mundong ito, walang silbi para sa kanya ang mag-alala, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya na huwag mag-isip ng labis. Ngayong biglang may kumislap na pag-asa na makita silang muli, paanong hindi masasabik si Yefan? Kung tutuusin, Taipei Plain, para sa kanya, parang hindi malayo. How dare you laugh? Galit na galit ang may-ari ng lungsod, at agad na nagkalat ang daan-daang itim na kapangyarihan ng demonyo, ibinuhos ang mga ito sa katawan ng maliliit na demonyong lumabas sa mga haligi. Sa isang iglap, ang mga katawan ng maliliit na demonyong ito ay tumaas, at ang bawat isa sa kanila ay tila nakapasok sa itaas na palapag ng Zuanshan Hall. Sa gitna ng marahas at matalas, hindi maintindihan na sigaw ng demonyo, daan-daang demonyo ang sumugod kay Yefan at Xiaoru ayon sa pagkakasunod-sunod. Nakakadiri. Umalis ka dito. Kaagad na nagpakawala si Xiaoru ng maraming purong yang apoy, ang mga apoy ng phoenix na ito ay talagang nakamamatay sa mga demonyong ito, at hindi nagtagal ay pinilit nilang umatras ang mga demonyo. Sa pagharap sa pagkubkob, si Yefan ay agad na nagpatawag ng 10,000 lumilipad na espada, nag-aapoy sa layunin ng espada at apoy ng dragon. Tulad ng hindi mabilang na naglalagablab na bulalakaw, na napapalibutan ng katawan ni Yefan, habang nagtatanggol, sumipol ito sa mga demonyong iyon. Sususu. Ang lumilipad na espada na parang bugzo ng hangin at ulan ay bumagsak sa katawan ng mga demonyong iyon. Si Longyan ay kalaban din ng mga masasamang bagay, ngunit pagkatapos ng lahat, ang demonyo ay isang mataas na antas ng lahi ng eroplano ng Taipei, at ito ay binago ng kapangyarihan ng orihinal. Matapos tamaan ng lumilipad na espada ni Yefan, nasugatan lang siya ng kaunti, at lumalapit pa rin siya kay Yefan sa ilalim ng malakas na ulan ng mga espada. Kasabay nito, ang ilang mga demonyo ay nagwagayway ng kanilang mga kuko,
habang ang iba ay nagluwa ng mga shockwave at naglunsad ng isang pagkubkob patungo kay Yefan. Bagamat si Yefan ay handa sa pag-iisip para sa isang mahirap na laban, nalaman niya na siya ay nasa ganoong kalagayan na hindi niya kayang patayin ang mga alipores ng Panginoon ng lungsod na ito, at siya ay nasa isang mabigat na puso. Masyadong halata ang pagsupil sa orihinal na kapangyarihan. Hindi na nag-alinlangan si Yefan, at ang apoy ng demonyong purgatorio ay muling nag-alab sa isang mata, at sa isang braso, ang apoy ng demonyo ay mabilis na nag-apoy sa itim na higanteng espada. Kung walang Imperial Law na epekto ng Purgatory Sword Demon's Emperor level sword intent, tiyak na hindi siya makakalaban. Sa oras na ito, isang matibay na demonyo ang nakalusot sa paligid ni Jian Yu, kumakaway ng matatalim na kuko, at sinampal ito ng isang kuko. Sa magic pupil ni Yefan, ang anyo ng enerhiya ng demonyo ay nagsimulang maging malinaw, at ang umaagos na enerhiya ay naging traceable. Yan Mie Embers. Sa isang kritikal na sandali, nagpasikat si Yefan ng liwanag na parang kidlat, nagniningas na itim ang mga particle ay direktang tumagos sa katawan ng demonyo. Matapos ang demonyo ay naging dalawang itim na primordial na kapangyarihan, ito ay naging dalawang itim na ambon, tumakas sa malayo, at nagsimulang ibalik ang pagsasanib. Ang puso ni Yefan ay lumubog. Sa kanyang purgatory sword na demonyong estado, kahit na hindi pa rin niya mamobilize ang kanyang orihinal na kapangyarihan, ito ay isang emperor level na sword intent kung tutuusin, at ito ay may epekto ng pag-ikot sa mga batas. Ang kapangyarihang inilabas ng isang espada ay hindi sapat para sirain ang gayong maliit na demonyo. Maaaring ito ay ang aking kasalukuyang antas ng paglilinang ay hindi kasing husay ng mga maliliit na demonyong ito. Kabanata 2468 Demon Army. Haha! Ang Panginoon ng lungsod ay tumawa ng malakas, sa maliit na kasanayang ito, gusto mo pa ring suwayin ang Panginoon ng lungsod. Isang mababang antas ng buhay na hindi alam kung paano mabuhay o mamatay. Little Yefan, kaya mo ba? Walang oras ang aking ninuno para alagaan ka ngayon. Si Xiaoru ay pumipitik sa apoy, nagpaputok ng apoy ng phoenix. Siya ay kinubkob ng 12-12 ng mga demonyo, at siya ay medyo nabigla sa sandaling ito. Bagamat natanggal na ang incantation sa katawan, malinaw na hindi pa umabot ang lakas sa puntong kaya nitong durugan ang Panginoong lungsod. Ang kanyang paglilinang ay hindi pa rin sapat upang durugan ang mga demonyong pinalapot ng mga primitive na kapangyarihang ito. Huwag mong sabihin na parang bahala ka kapag libre ka. Siyempre hindi inaasahan ni Yefan na tutulong si Xiaoru. Nang makitang ang isang suntok ay nabigo, isang malaking bilang ng mga demonyo ang sumugod. Sa sandaling ito, wala nang ideya si Yefan na magpigil pa, pinaandar niya ang kanyang layunin sa espada, at sinunog ng apoy ng purgatorio ang kalahati ng kanyang katawan. Isang sword intent caution na mas matatag at mapanire kaysa dati na kumalat. Sandaling natigilan sina Xiaoru at Liu Qinghao, ngunit mayroon pa ring nakatagong lakas si Yefan. Sa oras na ito, ang pamimilit ni Yefan ay bahagyang mas mataas kaysa kay Xiaoru. Isang Dark Purgatory Demon Flame Sword Intent Shockwave ang direktang sumambulat mula sa katawan ni Yefan bilang sentro. Boom! Ang 12-12 ng mga demonyo na sinubukang lumapit ay direktang nabasag, na nagiging mga bola ng itim na primordial na kapangyarihan at nahulog sa paligid ng bulwagan. Ang estado ng half-body sword demon ay ang limitasyon ng kapangyarihan na magagamit ni Yefan sa oras na ito. Sa kaibahan, mas madaling durugan ang mga demonyo ng mga katawan ng enerhiyang ito kaysa dati. Gayunpaman, ang mga pira-pirasong enerhiya na ito ay nakadikit pa rin sa hangin at muling nabuhay. Nangangahulugan ito na kahit na nasa estado ang half-body sword demon, hindi pa rin sapat si Yefan para patayin ang mga demonyong ito. Ang mukha ni Yefan ay naging partikular na solemn na. Walang silbi, kahit gaano kataas ang antas ng iyong sword intent, hindi mo sila mapapatay. Ang aming pamilya ng demonyo ay isang mataas na antas ng lahi sa eroplano ng Taishi. Kahit na ang pinakamababang antas na bangungot na ito ay hindi ang iyong mababang antas na ranggo. Mapapatay ng lalaking nasa harapan mo. Gusto kong pahalagahan ng mga ignorante na mga tao, ang iyong nakakatakot na hitsura na unti-unting nawawalan ng pag-asa, nakangiting sabi ng may-ari ng lungsod. Si Yefan ay nanatiling tahimik, naging isang itim na kidlat, nagmamadaling pabalik-balik sa Zuanshan Hall. Saan man sila dumaan, ang mga malambing na bangungot na ito ay nabasag at pinaghiwalay ng itim na higanteng espada. Gayunpaman, hindi magtatagal ang mga nightmare demons na ito na mabilis na magsama sa likod nila at muling mabuhay. Mukhang hindi epektibo ang pisikal na pagpatay, magagawa lang ni Yefan ang susunod na makakaya. Don Chanxing, Star Dragon Pendant. Si Yefan ay nasa estado ng Purgatory Sword na demonyo, at ang itim na higanteng espada ay pumailan lang sa nagniningas na apoy ng itim at puting ginto. Isang ipu-ipo, na naghahadyos ng itim at puting spiral na malabagyo na kometa sa lokasyon ng Panginoon ng lungsod. Saan man dumaan ang Star Dragon Pendant, lahat ng bangungot na ito ay nabasag. Gayunpaman, sa sandaling nakalabas na siya sa Black Sphere ng City Lord, isang itim na puyo ng tubig ang biglang lumitaw. Para bang ang mga hibla ng layunin ng espada at espiritual na kapangyarihan ay nagkalat, at ang kapangyarihan ng Star Dragon Pendant ay ganap na natunaw.
Sa maliit na lakas na ito, gusto mo ring palihim na atakehin ang Panginoon ng lungsod. Tumawa ang Panginoon ng lungsod. Ang puso ni Yefan ay lumubog, at ang isa sa kanyang pinakapaputok na galaw ay nablock ng ganoon. Ang nagpalala pa kay Yefan ay ang mga nightmare demons na ito, na nawasak ng Star Dragon Plunge, ay buhay pa. Gia. Tila sila ay pinasigla ng lakas ng pag-iisip, at ang ilang mga bangungot ay nagpadala ng mga pagsabog ng matalim at nakakatalim na tunog ng mga alon, at nagsimulang umatake ng may magaspang na lakas ng kaisipan. Si Rao ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ni Yefan, tagapagtanggol ng kaluluwa ng dragon, at nakakaramdam siya ng pagkahilo sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat sila ay mga halimaw ng primitive na kapangyarihan. Kahit na ang paraan ng pag-atake ay napakababang antas at ang katalinuhan ay hindi mataas, ang panimulang punto ay mataas, at ang casual na pag-atake ay lubhang nakamamatay. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, lihim na iniisip na hindi ito gagana. Una, itong Zuanchen Temple ay ang home court ng kalaban, malapit sa Primordial Black Hole, at ang Primordial Power ay sagana. Bukod dito, ang pananatili sa Zuanchen Hall na ito, ang buong paligid ay sarado, at kapag ang mga Nightmare Demons na ito ay gumamit ng kanilang espiritual na pag-atake, ang sound waves ay tatatak, at imposibleng mawala siya sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Si Liu Qinghao, na nasa pinakamalayong lugar, ay dumudugo mula sa kanyang 7 butas sa sandaling ito, at pakiramdam niya ay malapit na siyang mawalan ng lakas. Hindi lang siya, si Xiaoru ay sobrang hindi komportable sa sandaling ito. Napakaingay. Si Xiaoru ay naging phoenix at bumangga sa pinakamalapit na black barrier. Sa kanyang kamay, lumitaw ang isang Phoenix Flame Tornado na naglalagablab na higanteng espada na 10 beses na mas malaki kaysa sa kanyang katawan. Ang kombinasyon ng pulang lotus na nasusunog na dugo at purong yang flame, translucent at pulang dalawang kulay na spiral ay kumislap. Boom! Ang magulong mood ay nalagpasan ni Feng Yan ang itim na hadlang na ito. Nang makita ito, tinawag ni Yefan ang itim na higanteng espada pabalik sa isang kamay, at direktang lumipad patungo sa likuran. Hinawakan niya ng isang kamay si Marquis Liu Qing, at iniwagayway ang mga baga ni Yan Mie gamit ang isang espada, at naghiwa din ng butas. Lumabas ka muna. Ayaw ni Yefan na makitang mamatay si Liu Qinghao, kaya direktang kinuha niya ito at lumipad palabas ng Zuanchen Palace. Kaya mo bang tumakas? Mayroong walang katapusang kabalintunaan sa tinig ng Panginoon ng lungsod. Sa oras na ito, sa ibabaw ng City of Innocence, biglang gamulong ang maitim na ulap, na parang may paparating na bagyo. Isang grupo ng mga monghe sa lungsod, kabilang ang Shulan Pavilion, Ai Luoman, at Quixen, ay nakatayo sa di kalayuan na may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Natural na maramdaman nila ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa Zuanchen Hall. Yefan, Xiaoru, at ang may-ari ng lungsod. Ang pamimilit ni Yefan at Xiaoru ay talagang nabigla sa kanila. Hindi nila inaasahan na si Yefan ay nagtago ng napakaraming lakas. Nang makita ang kalahating Diyos at kalahating demonyong figure na nagniningaz sa apoy ng purgatorio, sa wakas ay naunawaan ng lahat kung bakit si Yefan ay maaaring tawaging Diyos ng espada. Ngunit ito ang kaso, kapag ipinakita ng Panginoon ng lungsod ang kanyang kapangyarihan, lahat sila ay tahimik. Ito ay ganap na ibang kaharian, walang kapantay. Anak, kung maglakas loob kang tumakas mula sa lungsod na ito, lahat ng tao sa lungsod ay mamamatay. Dahil sa mga salita ng Panginoon ng lungsod, si Yefan, na nakatakas lang mula sa Zuanchen Palace, ay nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ang mga tao sa lungsod ng kawalang kasalanan ay lalo pang nanganganga, at lahat sila ay takot na takot. Hindi sila kamag-anak ni Yefan, inaasahan pa ba nila na mananatili at mamatay si Yefan para iligtas sila? Binitawan ni Yefan si Liu Qinghao, lumulubog ang kanyang mukha na parang tubig, umalis ka muna, pagalingin mo ang iyong mga sugat. Yefan, huwag kang mag-alala tungkol dito. Tumakas ka. Walang ibang pakialam si Liu Qinghao sa mga oras na ito, ang kanyang mukha ay mapatla at sinabing, kung talagang gusto ng Panginoon ng lungsod na pumasok ang mga tao dito sa Black Hole, hindi niya talaga sila papatayin lahat. Si Yefan ay tahimik, kaya niya talagang subukan ito. Ngunit ang problema ay, kung talagang mamatay ang mga taong ito, mabubuhay siya kasama nito. Wala ba ito? Nanumpa ako na gusto kong iligtas ang mga karaniwang tao, bakit? Ngayon gusto kong tumakas. Ang may-ari ng lungsod ay sarkastikong sinabi, ang iyong katwiran ngayon ay walang iba kundi ang Engrandi. Huminga ng malalim si Yefan at tumingin sa Zuanchen Temple na may itim na amoy. Hindi mo ako kailangang i-provoke, hindi ko sinasadyang tumakbo. Nang marinig ito ng isang grupo ng mga monghe mula sa City of Innocence, lahat sila ay nakahinga ng maluwag, nakatingin sa mga mata ni Yefan ng may kaunting pasasalamat. Kung hindi ka tatakbo, wala kang pagkakataon. Bago ang maaaring matapos ang boses ng City Lord, daan-daang bangungot sa bulwagan ang direktang pumasok sa Zuanchen Hall sa pagkakataong ito. Ang mga demonyo na may madilim at primitive na kapangyarihan, sa sandaling sila ay lumabas sa bulwagan, ay nagsimulang muling umakyat. Sa isang iglap, tila ang kalahati ng lungsod ng kawalang kasalanan ay sinakop ng mga demonyong ito.
Ano ito? Ito. Ang unang pagkakataon na nakita ng isang grupo ng mga cultivator sa lungsod ang gayong halimaw na lumabas mula sa Zuanshan Temple, at sinuman sa kanila ay nagkaroon ng nakakatakot na pressure na hindi nila kayang tiisin. Baka ngayon lang ay nakikipaglaban sina Ye Fan at Xiaoru laban sa grupong ito ng mga halimaw. Kabanata 2469 ang pinakasimple at pinakamagaspang na paraan. Nang makita ito, mukhang nanlumo si Xiaoru, bakit mo ako sinundan ulit? Tagapagtanggol ng silangan, kung susuko ka ngayon, may iligtas ka ng Panginoon ng lungsod, nanunuya ang Panginoon ng lungsod. Nanaginip ka. Kaya mo ba akong patayin? Napamura si Xiaoru. Hindi rin niya sinasadyang umalis. Ayaw iwan ni Xiaoru ang demonyong ito na nanglamlam sa kanya. Kung ganoon, mamamatay ka kasama ang batang ito. Matapos ang galit na sinabi ng Panginoon ng lungsod, ang mga kakaibang spell na hindi niya maintindihan ay nagsimulang kumalat mula sa lahat ng direksyon. Ang mga nakakagambalang incantation na ito ay naging hindi mabilang na itim na rune at natipon sa kalangitan. Sa isang iglap, sa ilalim ng makapal na tinta na parang madilim na ulap, lumitaw ang isang malaking bilog na hexagram na bomb alot sa buong lungsod. Ang ganitong uri ng magic circle, nakita na ni Ye Fan dati, ang black magic sa pangkalahatan, lalo na ang magic ng Diablo, ay madalas na lumilitaw. Gayunpaman, kumpara sa black magic sa lupa, ang magic circle na ginamit ng totoong demonyong ito ay halatang mas malakas. Huhoho! Ang mga higanteng bangungot na umakyat, tumayo, at nakabitin sa hangin ay tila may inspirasyon sa oras na ito, at nagsimulang umungol. Kaagad na sumunod, nahulog ang pulang dugong kidlat mula sa purple-black na hexagram array. Akala ni Ye Fan ay tatadtere niya siya, ngunit lumabas na ang lahat ng kidlat na ito ay nahulog sa katawan ng mga higanteng bangungot. Sa isang kisap mata, ang mga itim na bangungot na ito ay nagsimulang lumitaw na parang dugong mga linya sa buong katawan nila. Ang mga mata ng isang nightmare demon, o isa, o dalawa, o kahit daan-daan, ay nagsimulang maging pula ng dugo. Ang sari-saring sundalo ko. Kainin mo sila. Nagbigay ng utos ang City Lord, ang mga mutated nightmares na ito pagkatapos lumakas ang Magic Circle, naging mga grupo ng Black Energy Ghosts, at naglunsad ng pangkalahatang pag-atake kina Ye Fan at Xiaoru. Pamimilit, lakas ng kaisipan, bilis, lakas, reaksyon, tumaas lahat. Si Ye Fan, na nasa half-demon state, ay naglaslas ng ilang sunod-sunod na espada, at nalaman na maaari lang siyang mag-iwan ng ilang sugat sa mga bangungot na ito, ngunit hindi niya ito kayang putulin. Kaagad, tanging sina Ye Fan at Xiaoru lang ang nakita, dalawang maliliit na figure, isang itim at isang pula, na mabilis na kumikilos sa lungsod ng kawalang kasalanan. Sina Dao Dao Jiangwang at Dao Dao Fengyan ay lumaban kasama ang mga nightmare demons na ito. Sa ilalim ng pagkubkob, gaano man kabila si Ye Fan, may panahon pa rin na wala siyang mapagtatagwan. Bang! Sinampal ito ng isang palad ng Nightmare Demon, at si Ye Fan ay nabasag na parang bulalakaw, lumubog ng malalim sa lupa. Gayunpaman, hindi tumigil ang Nightmare Demon, at patuloy na kinubkob ang lupa. Sa sandaling tumayo si Ye Fan, siya ay binugbog at muling lumipad palabas. Paft! Kahit na may armor ng dugo ng dragon, si Ye Fan ay mayroon pa ring dalawang sirang tadyang at isang subaw ng dugo. Ang labanan ay nahulog sa matinding pagiging pasibo at kawalan. Ang kanyang pag-atake ay hindi sapat upang patayin ang Nightmare Demon, ngunit ang pinahusay na bilis at reflexes ng Nightmare Demon ay maaaring makapinsala sa kanya gamit ang orihinal na kapangyarihan ng katawan. Ang masama pa ay nasa Zuanshan Hall pa rin ang City Lord, at hindi pa siya personal na lumaban. Si Liu Qinghao ay nag-aalalang nagmasid mula sa malayo. Wala siyang magawa dahil sa ganitong antas ng labanan. Sa oras na ito, itinaya ang kanyang buhay, sumigaw din siya ng malakas, Xiaoru. Makipagsanib puwersa kay Ye Fan. Kung hindi, walang pagkakataong manalo. Ang anak na lalaki ay nasa isang mahirap na laban, at nagsimulang walang pagpipilian kundi ang umasa sa muling pagsilang mula sa abo upang makabawi. Manahimik ka sa apelyidong Liu. Halika at subukan ito. Nagalit si Xiaoru. Ang grupong ito ng mga demonyo ay inorganisa at hinati siya at si Ye Fan sa iba't ibang larangan ng digmaan. Hindi rin inaasahan ni Ye Fan na makakatulong si Xiaoru. Hindi masama ang kanyang paglilinang kung hindi siya mamamatay. Sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya, umaasa sa kanyang karanasan, habang ginagamit ang Burning Heaven Dragon King Spear at ang Folding Light Sword at Shield para iwaksi ang mga bangungot at pigilan sila sa pag-atake sa grupo. Habang mabilis na iniiwasan ang mga pag-atake ng mga demonyong ito, bagamat ang kanyang mga pag-atake ay mahirap gumana, ang kanyang bilis ng paggalaw ay may kaunting kalamangan. Hanggat nag-iisip ka ng mga paraan, maaari ka pa ring magkaroon ng ilang oras ng paghinga at pagbawi. Kalmado. Hindi mabilang na karanasan sa labanan, ang paglalagalag sa pagitan ng buhay at kamatayan, ipaalam kay Ye Fan na dapat siyang huminahon sa sandaling ito. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang kumislap sa isip ni Ye Fan na parang kidlat. Pag-aralan ang sitwasyon at mga hakbang sa pag-iwas. Ang paraang palagi niyang nilinang ay ang paghahangad ng matinding kapangyarihang panlaban. Kung puro cultivation ang pagbabasehan, hindi man lang niya naabot ang kahabaan ng buhay.
Hindi sa banggitin ang kapangyarihan ng kaguluhan, kahit na ang tunay na enerhiya na binago ng espiritual na enerhiya ay hindi pa nilinang sa sukdulan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng disintegrasyon upang pasiglahin ang walang katapusang potensyal ng katawan, maaaring pilitin ni Yefan na itaas ang kanyang pisikal na estado sa isang antas na higit pa kaysa sa banal na espiritu. At itaas ang lakas ng kanyang sword intent sa isang lakas na higit pa sa kapangyarihan ng totoong yuan, at higit pa sa kapangyarihan ng kaguluhan. Para kay Yefan, ang layunin ng espada, ang tunay na diwa, at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay talagang walang kaugnayan. Gayunpaman, ito ay lahat ng enerhiya, at ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga particle ng enerhiya. Parang ginagawang brilyante ang marupok na carbon. Hindi ito tungkol sa elemento mismo, ngunit kung paano ito gamitin. Ang disintegrasyon ay isang mas malalim at mas mahiwagang aplikasyon kaysa sa pagbabago ng carbon sa brilyante. Ayon sa teorya ng walang katapusang enerhiya, masasabing maaari itong mapabuti ng walang hanggan. Kasama ang kanyang ultimate sword intent, isa rin itong extension ng cultivation concept na ito. Sa makatuwid, hindi iniisip ni Yefan na kailangang linangin ang primordial power upang masira ang Chaos Realm bago ito magamit. Hindi ko rin akalain na ang mga elemento ng aura at ang kapangyarihan ng kaguluhan ay ibang-iba sa orihinal na kapangyarihan. Ang tatlong enerhiya ay talagang pareho sa asensya, at lahat sila ay mga particle ng enerhiya na may iba't ibang mga katangian. Ang pagkakaiba ay ang antas ng solidification ng tatlong enerhiya ay gumagawa ng kanilang kahirapan sa kontrol na lubhang naiiba. Isa sa mga pinakahalatang patunay ay ang Platinum Protoss na mga prinsesa ay maaaring gumamit ng kanilang Protoss spells sa Earth. Nangangahulugan ito na kahit na ito ay isang mataas na antas ng eroplano, ang mga antas ng enerhiya na ginamit ay iba, ngunit ang mga katangian ay talagang pareho. Hindi ibig sabihin na may manipis na aura, imposibleng gumamit ng Protoss spells, at mahina ang kapangyarihan nito. Pinalalakas ng mga practitioner ang kanilang mga katawan at espiritu upang makatiis at gumamit ng mas mataas na antas ng enerhiya, at sa parehong oras ay nakakakuha ng mas mahabang buhay. Para siyang weightlifter na patuloy na nagpapalakas para makabuhat ng mas mabibigat na barbells. Sa pag-iisip nito, napagtanto din ni Yefan na ang kailangan niya ay pahusayin ang kalidad ng kanyang kontrol sa enerhiya sa mas mataas na antas. Hindi iniisip ang tungkol sa puwang sa cultivation realm, o kung paano makuha ang kapangyarihan ng primordial. Ang hilaw na kapangyarihan na ginagamit ng mga demonyong ito ay talagang isang mataas na kalidad na enerhiya. Hindi ito ang punto. Ang kailangan lang niyang gawin ay manatili sa kanyang sariling pilosopiya sa paglilinang. Pagbutihin ang iyong katawan, layunin ng espada, at maging ang kapangyarihan ng bloodline ng dragon. Itinaas sa sapat na upang maihambing sa orihinal na kapangyarihan. Kapag ang mga antas ng enerhiya ay pareho, ang sariling mga batas sa antas ng emperador ay magkakaroon ng ganap na kalamangan. Kung hindi, kahit na nakikita mo sa pamamagitan ng anyo ng enerhiya ng kabilang partido, hindi mo talaga mapuputol ang kanilang lifeline dahil ang talam sa iyong kamay ay hindi sapat na matalim. Pagbutihin ang kalidad ng enerhiya. Pambihirang tagumpay. Kung makatuntong ka sa immortal na kaharian, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon, ngunit ang ganitong uri ng bagay ay imposibleng mahanap. Dahil ang Diyos ng swerte ay wala sa aking panig sa ngayon. Pagkatapos, maaari mo lamang gamitin ang pinaka-down-to-earth na paraan upang kontrolin ang iyong kapalaran. Ang pinakasimple at crudest na paraan upang madagdagan ang enerhiya maghiwa-hiwalay muli. Kabanata 2471 Buhangin Isang Mundo. Mayroong dalawang pagpipilian, ang 3 beses na pagkakawatak-watik ng layunin ng espada, at ang 4 na beses na pagkawatak-watik ng katawan. Sa kabaligtaran, ang pagkakawatak-watik ng sword intent ay mas malakas, at si Yefan ay lalong hindi sigurado. Kaya, mayroon lamang isang quadruple disintegration, maaari mo itong subukan. Bago pumunta sa City of Innocence, hindi naisip ni Yefan na gawin ito. Hindi naman sa hindi niya ito itinuloy, ngunit batay sa kanyang nakaraang karanasan sa disintegrasyon, alam ni Yefan na hindi siya dapat umabot sa antas ng quadruple disintegration. Ang bawat antas ng disintegrasyon at promosyon ay isang husay na paglukso. Isa na lang siyang spirit shaper ngayon, ngunit ang simpleng first layer disintegration lang ay magbibigay daan sa kanya na labanan ang Emperor of Heaven. Ang double disintegration ay direktang magbibigay daan sa kanya upang labanan ang Sacred Heart. Dapat mong malaman na sa pagitan ng Duotian at ng banal na lupain, may pagkakaiba sa pagitan ng kapangyarihan ng tunay na diwa at ng kapangyarihan ng kaguluhan. Ang triple disintegration ay magpapahintulot sa kanya na makipagkumpetensya sa banal na espiritu. Iyan ang napakalaking span ng banal na katawan at ng banal na espiritu. Bukod dito, ang lahat ng ito ay walang layunin ng espada. Ang pagkakawatak-watik sa parehong oras ay nagpapahusay sa layunin ng espada. Ang sword intent at ang bloodline ng katawan ay pinagsama-sama, para magamit ni Yefan ang spirit shaping realm para patayin ang Holy Realm at maging ang Chaos Realm, tulad ng paghiwa ng mga melon at gulay. Isipin mo na lang, ang pagkawatak-watik ng unang 3 layer ay hindi normal na na-promote. Ang pagkawatak-watik ng 4 na patong, gaano kalaki ang span?
Alam na alam ni Yefan na malayo pa ang kanyang lalakbayin bago ang quadruple disintegration, kaya hindi siya handang umatake, at nagplanong lumaban ng tuloy-tuloy. Ngunit ngayon, tila wala na akong pagkakataong mabuhay maliban sa pakikipagsapalaran. Alam din niya na ang kanyang paraan ng paggamit ng disintegrasyon ay maaaring puro walang ingat na pag-uugali. Pagkatapos ng lahat, minsang sinabi ni Suzaku na hindi niya naiintindihan ang kakanyahan ng disintegrasyon. Gayunpaman, matagal na siyang nabubuhay sa mundong ito, at naging abala sa iba't ibang bagay. Walang sapat na oras para umintindi. Walang ingat lang. Ito ay mas mabuti kaysa mawala ang iyong isip sa isang kumpletong espadang demonyo. Ang lahat ng iniisip, sa isip ni Yefan, ay talagang panandalian lamang. Pumitik si Yefan sa hangin at dumaong sa isang itim na gusali. Iyon ang una niyang pagtatangka sa quadruple disintegration, at kailangan niya ng kaunting oras para mag-buffer, baka masyadong malakas ang backlash at hindi niya ito makontrol ng maayos. Nang makitang sumunod ang ilang bangungot na demonyo, na nagpapakita ng kanilang mga ngipin at kuko, direktang itinapon ni Yefan ang mga dumplings sa ring. Ay! Sa harap ng grupong ito ng mga demonyo, ang mga dumplings ay puro itim at puting malambot na bola-bola, hindi sapat para sa kanila na dumb-eye-kit sa pagitan ng kanilang mga ngipin. Tila naguguluhan si Tang Yuan, kung bakit bigla itong hinugot ni Yefan. Bilang isang resulta, sa isang pares ng itim na mata, nakita niya ang ilang kahindek-hindek na mga demonyo na sumugod dito. Ay! Oo! Ang mga gulat na dumpling ay sumisigaw sa takot, tumatakbo ng ligaw sa apat na maiikling paa sa himpapawid, na parang makakalipad sila. Nang makita ang apat na nightmare demons na umaatungal sa kanila, isang kakaiba at hindi mapaglabanan na puwersa ang nagtulak sa kanilang lahat palayo. Malinaw, ang gayong pag-atake ay hinuhusgahan na isang nakamamatay na pag-atake, kaya't ang talento ni Pishu sa pagtataboy sa mga masasamang espiritu ay inilunsad muli. Parang may lumitaw na special force field, hindi direktang mahawakan ng nightmare ang dumplings, kaya hindi nito inatake si Yefan sa likod. Pishu. May bakas din ng pagkagulat sa boses ng City Lord, halatang hindi niya inaasahan na itatago ni Yefan ang ganoong kamay. Maraming monghe sa City of Innocence ang nagulat din nang makita nila ang totoong Pishu sa unang pagkakataon. Ngunit alam ng lahat na kahit may Pishu, hindi nito mapipigilan si Yefan na mamatay. Ito ay isang sorpresa lamang, at sa susunod na pagkakataon ay hindi ako pinalad. Siyempre alam ito ni Yefan. Sa sandaling ihagis niya ang dumplings, kumalma na siya, binantayan ang kanyang dantian, at sinimulan ng patakbuhin ang paraan ng disintegrasyon. Quad. Disintegration. Naramdaman ni Yefan na ang bawat cell sa kanyang sarili ay puno ng enerhiya. Sa sandaling ito, pinasimulan niya ang isang hindi pa nagagawang explosive improvement. Para bang hindi mabilang na mga bombang nuclear ang sumasabog sa loob ng sarili. Tila na sa universo ng sariling katawan, hindi mabilang na mga supernova ang nagsimulang pumunta sa Big Bang. Hindi makontrol ni Yefan ang kanyang dagandong ng sakit at catharsis. Ang kalahating katawan na purgatoryong apoy ay umaapoy na nagninangas ng 12-12 metro ang taas. Ang kaluluwa ng dragon ay umungal ng hindi mapigilan, at ang dragon ay umungal, tulad ng libu-libong gintong dragon na sabay-sabay na umaawit. Ikanaway ni Yefan ang kanyang mga braso, at ang Sword Intent Flame, Dragon Flame, at Purgatory Magic Flame sa kanyang katawan ay nag-intertwined at nagsanib, naging isang ginintoang, pula at itim na buhawi na sinag ng liwanag na bumaril diretso sa kalangitan. Ang madilim na ulap sa kalangitan ay direktang nabasag sa isang malaking butas, at ang 6 na puntos na hanay ng mga bituin ay nabasag. Tila naririnig ni Yefan ang tunog ng hindi mabilang na mga cell wall na nabasag sa kanyang katawan, at ang tunog ng hindi mabilang na mga daluyan ng dugo na sumasabog at mabilis na gumaling. Ang kanyang mga pandama ay sensitibo na parang nakakakita at nakakarinig siya ng libu-libong milya ang layo. Ang isang walang katulad na makapangyarihang banal na kamalayan ay direktang bumalot sa libu-libong milya sa paligid, at walang paraan upang maiwasan ang kanyang pangunawa. Sa harap ng mga mata ni Yefan, tila nakita niya ang pagkawasak at muling pagsilang ng hindi mabilang na mga bituin, at nakita ang hindi mabilang na mga enerhiya na nagtatagpo at sumasabog. Isang buhangin, isang mundo, isang dahon, isang body. Ang hindi mabilang na alikabok, sa mga mata ni Yefan, ay tila walang katapusang pinalaki, nagiging hindi mabilang na mga kalawakan. At ang mga demonyo sa langit, ang kahangahangang lungsod ng kawalang kasalanan, ay tila isang butil ng buhangin. Sa malawak na dagat. Sa Zuanchen Hall, isang di nakikitang maliit na tuldok ay walang katapusang pinalaki. Nakita niya ito, ang primordial black hole. Kahit na ito ay malinaw at hindi nakikita, ang mga detalye ng orihinal na black hole ay lumitaw sa puso ni Yefan ng napakalinaw. Ito, ang mundo ng quadruple disintegration. Ang hindi alam ni Yefan ay sa loob ng isang segundo ng kanyang quadruple disintegration, ang buong City of Innocence ay gumuho at bumagsak sa malaking sukat. Ang hindi natapos na pader ng lungsod ay hindi nakayanin ang nakakatakot na presyon ni Yefan, at ang shockwave ng Sword Intent ay hindi sinasadyang pinakawalan, dumagundong at gumuho. Ang mga gusali ay parang mga buhangin na buhangin, at hindi mabilang na mga mahiwagang kristal na mina ang nagsimulang maglaho, lumilipad palayo kasabay ng hangin. Path.
Kahit na ilang daang metro ang layo, ang mga monghe sa ibaba ng banal na kaharian ay nagsuka ng dugo at bumagsak sa lupa. Ang mga monghe sa banal na kaharian ay hindi makayanan si Long Wei sa sandaling ito, at nagsimula silang sumigaw at tumakbo palayo. Nawasak talaga ang Magic Crystal Mine. Ito ba ang lampas sa Chaos Realm? Si Ai Luoman at ang ilan pang Chaos Realm Cultivator ay namutla din sa sandaling ito at umatras. Nagdugo na siya, mariing sabi ni Quickson. Sinusubukan ng lahat ang kanilang makakaya na protektahan ang kanilang sarili sa oras na ito, na pagtanto lamang na si Yefan ay namumula na sa dugo. Ang kanyang dugo ay damanak sa napakaraming dami, at maging ang 7 butas ay dumudugo. Gayunpaman, si Yefan mismo ay tila walang kamalay-malay, ang baluktot na nakakatakot na enerhiya ay tumagas ng husto. Xiao Yefan, ikaw, anong problema mo? Hindi makalapit ngayon si Xiao Ru, umatras siya ng ilang daang metro ang layo, at bumulong-bulong ng may dilat na mga mata. Ang batang ito, gaano kalaki ang kapangyarihang itinatago niya? Hindi makapaniwalang sabi ni Liu Qinghao habang tinatakpan ang kanyang puso. Ang mga Nightmare Demon sa kalangitan, sa katunayan, ay hindi na maaaring magpatuloy sa pag-atake sa sandaling ito, at ang nakakatakot na pamimilit na layunin ng espada ay nagiging sanhi ng kanilang likas na panginginig. Sa loob ng Zuanchin Hall, ang boses ng City Lord ay may bahid ng pagkabalisa. Go! Ano pa ang ginagawa mo? Halika, patayin mo siya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.